Pinilit ni Allison na pigilin ang pangangatalang katawan at piniga ang kanyang kamay na nanginginig. Nasa opisina siya ngayon na isa sa mga pinaka-successful contractor sa bansa para sa final interview niya bilang sekretary ng isa sa mga boss. Magre-retire na kasi si Mrs. Sylvia Garcia at magmamigrate sa Canada. Ngayong araw mismong si Travis Laksamana, ang pangalan ng anak na may-ari ng Laksamana and Sons Inc., ang magsasagawa ng panayam. Simple lamang ang itsura ni Allison Hidalgo. Mahaba at makapal ang itim na itim niyang buhok na lagi niyang iniipit ng claw clip sa batok. Maputi siya ngunit pressed powder lamang at lipstick na isang shade ng rosas lamang ang nailagay niya sa mukha. Kung titignan mas mukha siyang librarian kaysa sekretarya. Nakasuot siya ng simpleng puting long sleeve blouse na nakasara lahat ng botones at palda na lampas tuhod ang haba. Simpleng itim na flat shoes ang itinero niya roon. Nakasalamin pa siya dala ng kalabuan ng mga mata. Nilinervyos niyang hinilang lalay ng palda na bahagyang napataas sa tuhod. Kinakabahan talaga siya. Sakit niya iyon, ang laging kabahan tuwing may job interview. Pineke na nga lang niyang confidence sa interview ni Mrs. Garcia kahapon at mabuti na lang ay nakapasa siya. Naging magilo sa kanyang ginang kaya siguro isa sa mga napili nito para ma-interview na ng boss ito. Bumukas ang pinto ng inner office at tumatang lumabas ang babaeng nauna sa kanya. Matangkad ito at sexy. Nakalugay ang mahabang buhok at broad thread ang suot na formal business suit. Napahagat labi si Allison. Hindi niya makukuha ang trabaho at mukhang nagkaighina na ang una sa kanya at ang boss. Nangihinay na nagbaba ng tingin ng dalaga. Expect a call from my secretary, Miss Santos. Sabi ng isang bariton ng boses ng lalaki. I will, sir. Thank you. Humahagigig pa rin tura ng magandang aplikante. Nang makalayo ito, hindi alam ni Allison kung tatayo na rin at talabas ng opisina. Akmang titindig na siya nang marinig ang pangalan niya mula sa lalaking nasa pinto. Tumayo siya at napatingin sa gawin ng inner office. Alam niyang nanlalaki ng kanyang mga mata at parang nangihina pa mga tuhod niya nang makitang lalaki. Nakatayo sa pintuan si Travis Laksamana na para bang anghel na naka-Amerikana. May natural na tanang balat nito. Singkit ang mga mata sa likod ng manipis sa salamin at bagsak ang unat na unat nitong buhok. Ang matangos sa ilong binagayan na makapal na labing mamula-mula. Matangkad ito, may kapayatan, pero malapad ang dibdib at halata sa kasuotang matipuno rin naman. Mula sa hawak na clipboard, lumipat din ang tingin ito sa kanya. Parang matutunaw siya sa pagkakatitig nito at pinilit niya ang sariling humakbang papalapit sa lalaki. Ngumiti. Oh my God! Saad niya sa sarili. Inabot ito ang kamay sa kanya. Hello, Miss Hidalgo. I'm Travis. Good morning, sir. Bati niya sabay abot ng kamay niya nagleyelo yata sa lamig. Pinisil ni Travis bago binitawan at tumabi ng bahagya para makapasok sa isang opisina nito. Naroon ang tema ng office. Sa maiksing panahon, nagawa niyang pasadahan na tingin na maluwag at masino pasilid. Have a seat, Miss Hidalgo. Sabi nitong pinag-ayos pa siya ng upuan bago magtungo ng sariling swivel chair sa likod ng desk nito. Pinagpatuloy nito sandali ang pagbabasa ng kung anumang nasa clipboard kaya pasimple siyang humugot ng malalim na hininga at paraan niyang nilabas para kalmahin ang sarili. Kung bakit naman kasi sobrang gwapo nito at mukhang gentleman pa. Nang ibaba nitong clipboard at mataman siyang pagmasdan, waring nanigip ang dibdib ni Allison. So, saan ditong bahagyang nakangiti? According to your resume, you had few units in creative writing. Bakit di mo pa nagpatuloy yun? Nagbukas siya ng bibig para sumagot, pero walang tunog na lumabas mula roon. She cleared her throat bago nagsimulang muli. Hindi ko na po na kaya nang ipagpatuloy ang pag-aaral. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa kanya ang narinig niyang iyon sa buhay niya. Personal reason, sir. I'm sorry. Sumalal sa backers ng upuan si Travis. Sorry, na-curious lang ako. I understand, sir. Tahimik niyang sagot. Matagal silang natahimik. Tila napahiyayatang lalaki na maling tanong kaagad ang opening nito. Nang sumunod itong magtanong, tungkol na iyon sa mga professional experiences niya. Minsan pa siya nitong napatawa na magkwentong lalaki tungkol sa mga kapatid na kasama nito sa negosyo. Maya-maya pa ay nagpasalamat ito tumayo silang dalawa. Lumapit ito sa kanya at kinawayan siya. Malungkot nang umiti si Allison at nagpasalamat. Alam niya hindi niya nakuha ang trabaho. Expect a call from my secretary, Miss Hidalgo. Anito, it was a pleasure meeting you. The pleasure was all mine, sir. Natipid niyang turan. Inetid siya nito sa pinto at di man siya nakakalabas. Alam na niyang nalimutan na siya nito. Ganoon sang babae. Sanay na siya sa ganun kaya hindi niya iniinda. Paglabas ng opisina may nakasalubong siya lalaki. Gwapo rin to. Matangkad. Sinito rin at mukhang kamukha ni Mr. Travis Laksamana. Ngumiti ito sa kanya habang hawak ang pintuan upang makaraan siya. At naisip niya lahat ba ng mga Laksamana ay gwapo at gentleman? Thank you. Nginitian niyang lalaki. You're welcome. Sagot ito bago ito tuluyang iniwan. Napabuntuhan niya lamang siya na makasakay sa elevator.
Isa na namang trabaho hindi niya nakuha. Kuya? Tawag ni Nico mula sa nakaawang na pinto ng opisina. Sumilip muna ito at makita nakatingin sa kawalan ng kapatid, saka lang ito pumasok. O Nico, andyan ka na pala. Bati ni Nathan. Dumiretso siya ng pagkakapo sa civil chair. Nakahubad na ang jacket niya. Nakatupi na sa maskuladong braso ang mga manggas ng polo at malawag na pagkakatali ng necktie. Nagubad na rin ang Amerikana si Nico bago inabot sa kapatid ang isang Manila folder. Kagagaling lang ito sa isang client meeting kaya todo gayak ito. Ayos na mga papeles sa Vergara project, pero mo na lang ang kulang. Anas ito habang niluluwagan ng necktie. I hate this damn ties. Natawa si Chavez. Sanay kasi si Nico na naka-shirt at jeans lang. Natutuwa siyang isipan ng kapatid ng pagtrabaho ng patinito sa negosyo ng pamilya kesa noong mas gusto nito magtayo ng sariling business. Ang sabihin mo, hindi ka lang sanay sa mukha ng tao. Biro niya sabi about sa dala nito. Binuklat niya yun at pinasa ang unang printed page. Sino pala yung babaeng nakasalubong ko paglabas dito? Sumandal sa liko sa akin na upuan at tinaas sa mga paa sa katapat na upuan. Napatingin sa Chavez dito na may pagtatanong. Yung mukhang librarian? Sira? Saway niya. Huwag mong pintasan ang bago kong sekretary. Sekretary? Siya ang kinuha mong kapalit ni Tita Sil? Nanlalaki mga mata nito. Kuya naman, pagkakataon mo na makakuha ng sekretary na maganda at sexy. Si Miss Tapia pang kinuha mo. Tinapunan ni Travis sa matalim na tingin ng kapatid na bumunghalit ng tawa. Alam ba ng asawa mo yung pinagsasabi mo? Hindi, kaya nga makakauwi pa ako mamayang gabi. Ngumiti siya. Halatang hanggang langit ang pagmamahal nito sa asawa, kaya hindi niya ito tinutukso. Isa pa kung siya ngayon napamahal na rin sa hipag at na-in love din siya sa anak namang ito na siya niyang inaanak. Kailangan ko ng sekretarya, hindi nang paliwanag niya. Makalipas ng ilang sandali. Isa pa magandang credentials niya at ayon sa background check ni Tita Sil, masipag daw, mahiyain lang. Kinabukasan, naratili sa bahay na inuupahan si Allison, tila ba tamad na tamad siyang umalis. Isang buwan na siyang walang trabaho matapos umalis sa call center na pinapasukan at ilang buwan din siya roon dahil hirapan sa gabing pagpasok. Nakaipon siya ng kaunti dahil totoo namang malaki ang sweldo, kaya lang di kinain ng katawan niya ang palaging pagpupuyat. May ipon pa naman siya kahit papaano. Sa tansya niya, tatagal pa yun lalo pat matipid siya. May konting pera pa rin naman siyang minana ng maulila sa magulang. Second year college siya nang mamatay sa aksidente ang mga magulang niya. Yun ang dahilan kung bakit niya natapos ang kursong kinuha na hindi niya masabi kay Mr. Laksamana. Nakatira siya sa bahay ng tiyahing matandang dalaga, ngunit lahat ng kapaitang dinanas niya sa buong buhay niya, doon niya naranasan. Araw-araw ko'y pamukha ng tiyahin niya na utang loob niya ang pagtira roon. Lahat ng sinusubo niya sa bibig niya ay pinaghirapan ito. Dahil doon, bumaba ang pagtingin niya sa sarili. Tinuring siya nitong parang katulong at minsan di pinagkapakitan ng pagmamahal. Kumuha siya ng kursong sekretarial na natapos naman niya ng ilang buwan lang. Namasukan siya sa iba't ibang maliliit na kumpanya hanggang sa makuha ang mga na mula sa magulang na nang siya mag-21. Pagkatapos bumukod na siya sa tiyahin at namuhay na mag-isa. 27 na siya ngayon. Hindi ba niya masabing successful na rin naman siya? Mukhang hindi niya rin masakuhang sabing naghihirap siya. At isa yun sa pinagpapasalamat niya sa Diyos. Nag-isip siya na makakain nang tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya Rumi nung nakahistro sa LCD. Silugulitat sa pag-iisip na sana'y bagong schedule ng job interview. Hello? Miss Alison Nicole Hidalgo? Lalaki ang tinignan na rin niya. Yes, speaking. Napaupo siya sa kama ng wala sa loob. Pamilyar ang boses, pero ayaw maniwala na yun nga mismo kung sino mang iniisip niya na may-ari ng boses na ngayon. Hi Allison, this is Travis Kiefer Laksamana. I hope it's okay if I call you Allison. Napatayo siyang muli nang kumpirahin nito ang hinagap niya. Ito pa mismo ngayon na magsasabing hindi siya natanggap. Sir, yun na lang ang nasabi niya. Yes, I'd like to ask if you'd be able to report for work on Monday. Bukas sa kasi alis si Tita Sylvian if you're available. I'd like you to start on Monday. Hindi siya makapaniwala. Bumalik siyang muli sa pagkakapo sa kama. Hello, Allison? Are you still there? Hello? Yes, I'm available. On Monday, Napapikit siya sa pagkapahiya lalo na kung marinig ang pagtawa ni Chavez. I'm looking forward to working with you. Welcome to the company. Thank you, sir. Sagot niya. I'll see you on Monday. Be there by 8 a.m. Yun lang at binaba na nitong telepono. Matagal na siyang wala naririnig sa cellphone ay hawak pa rin niya iyon at nakadikit sa kanyang tenga. Nakahiga na siya, nakatingin sa kisame at nakangiti ng maluwag. Maya-maya tuwang-tuwang tumayo siya at tinungo ang aparador. Magpupunta siya sa mall at mamimili ng mga bagong damit pang opisina. Iniisip niya ngayon may bago na siyang trabaho, kailangan medyo mabago naman niya ng kaunti ang image niya. Ang hindi niya maamin sa sarili, gwapong boss, ang tunay na dahilan kaya niya gusto mag-ayos.
7:30 pa lang yata ng umaga, nasa elevator na paakyat ng building si Allison. Nakaugalian niya iyon, ang maging maaga sa lahat ng kailangan niyang puntahan. Patago niyang hinilang laylayan ng bagong biling palda. Lampas tuhod man iyon, di niya napansing hapit na hapit pa ang itim na palda sa kanyang katawan. Bago lahat ang sinuot niya ng araw na iyon, tinalahan niya ng lavender na blouse ang palda at pinatungan ng itim na business jacket dahil lang palda, hapit din yun sa katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit pa naisipan niya magsuot ng mga damit na hindi kasing konserbatibo ng mga nakagawian niya. Gayong unang araw niya yun sa opisina at kailangan niya maging komportable at profesional sa harap ng bagong boss. Itim na high-heeled sandals ang suot niya sa paa. Hiling niyang sana hindi niya ikadapa ang pagsusuot niyon. Gumamit siya ng contact lenses sa lip na makapal na salamin at nag-makeup din siya ng kaunti. Lord, sana po hindi ako maging mukhang circus clown sa makeup ko. Tahimik niyang dasal. Nang dumating ang elevator sa 32nd floor kung saan naroon ang opisinang inookupa ng Laksamana and Sons Inc., wala pang tao sa reception area, kaya ako sang lumapit siya sa pinto at pinagbuksan ng sarili. Dalawang lalaking pareho naka-jeans at puting t-shirt ang nabuti niya nagtatawanan sa room ng opisina habang nag-aagawan sa isang Manila folder. Magkamukha ang dalawa, parehong matangkad at gwapo. Naagaw ng isang folder at malakas ang taong winagaywa ito sa ere, bago pa itong muling mabawi ng kasama. Natigil ang dalawa nang mapansin ang gulat na dalaga sa pintuan. Namukhaan niya isa sa mga lalaki. Yun ang nakasalubong niya nung hapon na interview siya ni Mr. Laksamana. Ngumiti ito ng pilyo. Inago muli ang folder mula sa kapatid at lumapit sa kanya. I remember you. Bati nito sabay lahat ng kamay. I am Nico Laksamana, bunso nila. Lumapit din ang isa pang lalaki. I'm Noah. Pakilala pa nito. Nasabi nga ni Kuya na ngayon ka lang magsisimula. Maaga pa. Puro nakakababatang lalaki. 8:00 pang pasok. Lumurok muna si Allison bago nagsalita. Gusto ko sa tao yung maaga, particularly sa mga katrabaho ko. Saad ng isang tinig mula sa pinto ng isang silid na hindi kalayuan. Hindi gaya ng mga kapatid na kaslaks at polong kulay puti with matching necktie si Travis. So I suggest ganyan yung example ng bago kong sekretary tumalisin kayo na maaga para sa job site. Inagaw ni Noah ang folder mula kay Nico at kinitian siya. Napagtanto niya sa kinis ito na bagaman may kakulitan din, mas mayayain ito kaysa sa bunsong kapatid. Inggit lang si Kuya kasi kami magdalakwatsa eh. Tapos siya may client meeting kaya kailangan mag-necktie. Hindi lang kayo sanay na gwapo. Sagot ng binatang kinagulat ni Allison. Ang buong akala niya wala sa karakter ng lalaki magbiro. Bumonghalit ang tawa ang dalawang mas batang Laksamana. Nagtulakan sila palabas ng opisina. Nang maisara ang pinto na natili silang tahimik na parabang nagkakahiyaan. Masyado pa yata ako maaga. Anang dalaga na sa wakas ay makapagsalita. Hindi kita i-require na pumasok ng ganitong oras araw-araw dahil 8:00 pa naman talagang pasok. But I appreciate it. Nakangiting tura nito. Halika, I'll show you to your desk. Sa maliit na silid na nakakonekta sa mismong opisina ni Travis, isang L-shaped na mesa ang kanyang magiging desk. Sa isang banda meron tong desktop computer at printer, fax machine at dalawang telepono. Ang kabila naman bakante na maaari niyang lagyan ng mga personal na gamit. Sa isang dako ng silid may isang mahabang sofa kung saan pwedeng maupo ang kung sino mang maghihintay sa kanyang boss. Ipinaliwanag ni Travis briefly ang magiging trabaho niya. Inikot din siya nito sa buong floor at pinakita ang opisina ng ama nito. Ipinaliwanag din ng lalaki niya sa magkakapatid. Si Nico lamang walang sariling opisina dahil nagsisimula pa lamang ito sa industriya. At tulad ng dalawang nakakatandang lalaki, nagsisimula muna ito sa mababa bago ma-promote bilang isa sa mga VPs ng kumpanya. Nasa pantry na sila at siya pa nagtitimpla ng kape ng boss nang dumating ang isa sa mga estimators sila. Good morning, sir. Bati nito habang kumukuha ng pinggan mula sa cabinet. Tuwing Lunes kasi may libreng breakfast si Mrs. Sharon Laksamana sa lahat ng empleyado nila. Good morning, Arnold. Gante ni Travis habang hinahalo ang kape sa tasang bibigay sa kanya. Bago kong sekretary si Bethany. Bethany si Arnold, estimator namin. Ngumiti ang hulit na upo sa harap ng mesa. Welcome to the company, sabi nito. Matutuwa ka dito, magandang kumpanya ito. Masaya pa, no, sir? Kumindat pa ito sa amo. Tumawa si Travis at tinapot ang tasa kay Allison. Nagkwentuhan mo ng dalawang lalaki at maya-maya pa ay nagpaan mo si Allison na tutungo sa opisina para maayos ang kailangan na gawin niya ng araw na iyon. Tumango naman si Travis. Nagpatuloy sa kwento si Arnold pero parang walang narinig ang binatang amo nito. Nasa isip niyang pagbabagong anyo ng bagong sekretarya nang interviewin niya ito para itong librarian na may salamin. Nakapusod ang buhok at parang manang ang damit. Ang nabungaran niya kanina nakikipag-usap sa mga kapatid ay si Allison pa rin naman. Mas lumutang na ang kagandahan. Nakalugay ang buhok nito. Ngayon hanggang balikat at malayo-malayo kay Miss Tapia ang suot at damit. Isa pa maganda palang legs ang bago niyang sekretarya. Napailing si Travis sa parang gustong ipala sa isip ang kung ano nang napapansin niya sa babae.
Masyado lang matagal na si tita Sin at sekretary niya kaya parang naninibago siyang isang maganda, sexy at batang babae makakasama niya sa trabaho. Mag-aalas 7 na ng gabi. Pinagbuksan ng gwardiya ng pinto ni Travis. Nagkwentuhan ng dalawang lalaki at maya-maya pa, nagpaalam na si Allison. Natutungo sa opisina para maayos ang kailangan niyang gawin sa araw na yon. Tumango naman si Travis. Nagpatuloy sa kwento si Arnold. Pero parang walang naririnig ang binatang ama nito. Nasa isip niya ang bagong anyo ng kanyang sekretarya. Nakaharap sa computer si Allison at nagtatype habang pabaling-baling sa malaking appointment book na nasa tabi ng keyboard. Nakabad na nito ang jacket na suot kanina at nakatali ang mahabang buhok. Allison? Sir, sabi nito. Akala ko umuwi na kayo. May trabaho pa akong tatapusin, sagot ni Travis. Bakit di ka pa umuwi? Tumingin ito sa relo. 7:15 na. Pinamulahan mo kasi Allison. Ililipat ko lang po sa Excel ang schedule niyo, sir. Para mas madalan po ako mag-record sa appointment book kaya lang mas komportable ako sa computer lahat. Ngumiti si Travis. Old-fashioned kasi si Tita Sil. Lumapit siya sa may sofa at binagsak ang pagod na katawan bago pumikit. Ikaw nang bahala mag-organize, basta ba kung saan ka mas maging efficient? Gusto mo ng kape, sir? Nagdala din po sa Sir Noah ng cake kanina galing daw po sa kliyente. Ipaghihiwa ko po kayo. Tumayo na ito. Dinilat ni Travis sa mga mata sa pinanood ang sekretarya. Ngayon, wala na itong jacket. Muli siyang napansin ang magandang hubon ng katawan nito. May isang linggo na nagtatrabaho ng dalaga. At sa tingin niya, naka-adapt na ito roon. Madali nitong nakapalagay ang loob ang ibang mga empleyado maging siya. Ultimo mga kapatid, kabiruan na rin ito. Lalo na si Nico na siyang pinakamakulit sa kanilang tatlo. At hindi niya alam kung bakit pa sa tingin niya ay lalo itong gumaganda araw-araw. Bigla, muling napaling si Travis sa pampigilin ang mga hindi magandang naiisip. Kinuha naman ni Allison na hudyat iyon na pag-ayaw ng lalaki sa inaalok niya. Nagugutom kasi ako. Hindi ako mabubusog sa cake. May mga numero sa bulletin board sa labas. Mamili ka na lang ng restaurant tapos mag-order ka ng pwede nating dinner. Pero uuwi na din naman ako, sir. Travis, ano po yun? After office hours na, tawagan mo na lang akong Travis. Isang linggo na tayo magkasama at gusto ko rin namang maging kaibigan mo. Saka huwag mo na akong pinupo, bata pa naman ako. Nakangiti nitong sabi bago tumayo. Gusto ko ng beef. I-order mo ako ng kahit anong beef dish. Samahan mo akong kumain. Sandali lang naman ihatid na din kita sa bahay niyo mamaya. Pero sir, Travis, simula ni Allison na tila hindi sanay na tawagin ng boss niya sa pangalan nito. Malapit na rin naman ako matapos. Ako din. Anito, maglilipat lang ako ng files galing sa flash drive tapos kakain lang tayo. Then, ihatid na kita. Inabutan siya nito ng 1,000 pisong bill na pambayad sa delivery bago ito tumalikod at nagtungo sa sariling opisina. Hindi na nakatutol pa si Allison at dahil hindi niya alam kung mababasos ito kapag hindi niya sinamahang kumain, umorder na rin siya ng para sa kanya. Maya-maya na matapos niyang ilipat sa Excel ang lahat ng appointments sa Travis, tumawag ng gwardiya para sabing dumating na ang pinadeliver niyang pagkain. Binayaran niya ang delivery boy bago nihanda ang pagkain sa mahabang pesa sa may pantry. Japanese food ang in-order, beef teriyaki para sa binata at California maki para sa sarili. Umorder rin siya ng 2 miso soup at extra sushi dahil binilaan na siya ng mga kasama sa trabaho na malakas kumain na magkakapatid na laksama na. Nang maayos iyon, bumalik siya ng opisina at nag-warning lock bago binuksan ang pinto. Nakaupo sa swivel chair nito sa Travis, suot ang salamin sa mata. Nakakunot ang noo at mukhang seryoso sa binabasa sa monitor. Sir, mahina niyang tawag. Travis, kumain ka na. Nag-angat to ng tingin at umaliwala sa mukha nito. Magsha-shutdown na ako ng PC. Tumango siya at nagbalik sa pantry. Nagsasalin siya ng ice sa 2 baso nang pumasok si Travis ng salit at bumuntong hininga sa nakitang nakalatag na pagkain sa ibabaw ng mesa. Ngayon ko lang naisip na gutom na pala ako, sabi nito bago na upo. Inabot niya rito ang baso ng iced tea bago siya umupo sa tapat nito. Napakulot ang noo nito na makitang California maki lamang ang pagkain niya. Bakit di ka umorder ng kanin? Mabubusog ka ba dyan? Tumango siya at gamit ng chopstick, isinasong isang pirasong maki sa sausawang kasama niyon. Hindi naman ako masyadong gutom, saka umorder din ako ng pop. Tumango si Travis habang sumusubo. So, simulan nito. Tell me about yourself. Napaangat siya ng tingin dito. Nakangiti si Travis sa kanya tinuro siya gamit ang chopsticks ito. Gusto ko makilala mga taong nagtatrabaho para sa akin. Nasa resume ko naman lahat ng kailangan niyong malaman. Naguguluhan siya sa talagang gusto nito. Natigilan si Travis bago ito tumawa ng malakas. Pero wala doon kung ilan kayo magkakapatid o kung anong hobby mo o ang paborito mong libro. Hindi naman relevant sa ina-apply komposisyon ng mga bagay na yan. Muli niyang turan.
Sa totoo lang, kinakabahan si Allison. Hindi siya sanay na may kasamang lalaking kasing gwapo ni Travis sa pagkain. Lalo na aaminin niya sa sariling attracted sa rito. Paglabas naman natin ng opisina, gusto ko namang maging kaibigan tayo. Okay, nagkibit balikat siya. Anong gusto mong malaman? Simulan na lang natin dun sa mga tinanong ko na ilan kay magkakapatid. Only child ako. Sagot naman niya habang nilulunod ang maki sa usawan. Sa lahat ng bagay na pwede itong unang tanungin, pamilya pa niya kagad ang naisipang bosesiin. Hindi naman niya ito masisisi dahil kung meron mang mahalaga rito, alam niyang yon ay ang pamilya nito. Ah, talaga? Asan ang parents mo? Sa palagay ko, nasa langit. Pareho naman silang mabait na tao eh. Oh, nabigla si Travis. I'm sorry. Matagal naman na yun. College pa ako. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakatapos ng creative writing. Mataman niya itong tinignan at ginitian sa langit. Siguro, sasabihin ko na rin sa iyong kwento pero kung pwede, wag muna yun ang pag-usapan natin. Hinawakan siya nito sa palad at pinisil iyon. Nagulat siya dahil para bang nabawasan ng pangungulilang lagi ng nararamdaman kapag naalala bang magulang. Nang bitawan siya ni Travis, bumaling siya sa miso soup para itagong pamumula ng mukha. Ano nga ulit yung isa ko pang tanong? Ah, hobby. Anong hobby mo? Hindi niya na kailangan mag-isip. Magsulat. Mabilis niyang sagot. Matagal sila nagkwentuhan habang kumakain at hindi na malayo ng pagdaan ng oras hanggang sa makita ni Allison ang relo ni Travis at napansing mag-aalas 9 na. Magkatulong sila nagligpit ng pinagkainan at naglak sa opisina. Hindi na siya magpapahatid pero hinawakan sa ng binatang amo sa siko bago makalabas ng elevator sa ground floor at isinama siya nito sa basement ko sa nakaparadang bago nitong silver Honda Civic. Malapit lang naman ako dito, Travis. Pilit niya pang pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. O di mabuti, hindi ka out of the way. Nakangiti nitong giit habang marahan sang tinulak papasok ng kotse. Napaining siya tuloy na sumakay. Isinara nito ang pinto saka lumibot patungo naman sa driver's side para sumakay. Nagbukas ito ng aircon bago pinanda ng kotse. Ganyan ka ba talaga? Tanong ni Allison nang tumingin sa likod si Travis. Habang inaatras ng sasakyan palabas ng parking space. Alin? Tanong nito. You cannot take no for an answer. Ngumiti ito sa kanya sa parang nakakatulo ng buto. Minsan, sagot nito. Sa tansya niya, understatement ang sagot itong iyon. Tinuro niya ang daan pauwi sa kanila at wala pang 10 minuto. Nasarap na sila ng maliit na gate na inookupang apartment. 4 na pinto iyon at sa kanya ang pangalawa. Thank you. Aniyan ang harapin niya ang binata bago ito buo pa. You're welcome. Anito. I'll see you on Monday. Pinagmasdan ni Travis ang sekretarya habang binubuksan nito ang gate hanggang makatapat ito sa pinto ng bahay. Tinapunan siya nito ng isa pang ngiti at kumuway. Bumusina siya ng mahinat nang maisara ni Allison ng pinto. Saka lamang siya nagsimulang magmaneho papalayo. Sinabi niya noon kay Nico na si Allison, kinuha niyang sekretary dahil ayaw niyang madistract na isang babaeng pagtatrabaho. Ngayon niya naisip na mali siya ng desisyon. With Allison's smile etched on his mind, he decided she was presenting a bigger trouble than the woman he had met before. Araw ng Sabado kinabukasan at wala siyang pasok sa opisina dahil nainip sa bahay nagpunta sa market si Allison. Nag-iikot siya hanggang sa makabila ng libro at kung ano na pang nakita niyang nakatuwang bagay na alam niyang pinagsisiyan niyang binili niya pagdating niya sa bahay. Nang makakita ng fortune bamboo sa isang tindahan ng halaman sa bandang tiyanggi ng mall, naisip niyang bilhin at ilagay sa mesa niya sa opisina. Pauwi na siya mapagpasyang magtungo muna sa opisina para iwanan ng halaman doon bago tumuloy sa bahay. Hawak niyang malit na pasumpuno ng puting pebbles nang isuot niya ang susi sa pinto ng opisina. May narinig siyang tunog galing doon at napakarot siya ng noo. Sino maaaring naroon sa araw nito na sarado ang opisina? Multo ba yun o magnanakaw? Sa simula kinabahan siya pero marahan siyang lumapit sa pinanggalingan ng ingay. Nasa pantry iyon. Tila ba may tao nagbubukas sa mga cabinet na parang may hinahanap. Hinigpitan niya ang hawak sa dalang paso ng halaman. Pag magnanakaw ito, ipupukol na lang niya dito ang paso. Makakalayo naman siguro siya dito kagad at makakahina sa klolo habang nakakakita pa ito ng mga lumilipad na bituin. Sumilip siya mula sa pintuan ng pantry. Nakita niyang isang lalaki nakatungo sa pintuan ng ref na tila ba may hinahanap. Nakilala niya kaagad, si Travis. Napangiti siya na makita ang hinila nito ang isang balot ng cookies mula sa bandang likuran ng ref at isang karton ng fresh milk. Tumuwid ito sa pagkakatayo sa humarap sa kanya. Ngunit sa gulat ng binata, naibato nito ang lahat ng hawak sa eret na pahakbang palayo kaya nauntog sa cabinet. Mabilis na itong lapitan at tinangkang tulungan pero nadulas siya sa natapong gatas at tumidiretso siya sa dibdib nito. Nasalo siya ni Travis ngunit naitulak niya ito kaya muli itong nauntag sa cabinet.
Nangihinang dumaustos pababa ang binata hanggang sa mayakap sila na napaupo sa sahig. Nakasandal sa pinto ng ref ang binata. Siya naman nakaupo sa pagitan ng mga hita nito at nakasandal ang tagiliran niya sa dibdib nito. Sobrang pinamulahan sa ng muka na magtama mga mata nila at halata sa mukha nitong pagkakagitla. Hindi niya napigil ng salilit na pagkikik siya. Natawa rin sa Travis. Maya-maya pa inamimilipit na silang dalawa sa kakatawa. Una siya nakatayo at inalalayan niya ito at pinaupo sa isang upuan sa harap ng mesa. I'm sorry, sabi niya. Nag-alis ito ng salamin at kinusot ang sinitong mga mata habang humihingal. Ginulat mo ko. Kala ko kasi magnanakaw. Aniya. Binuksan niya ang freezer at kumuha ng isang ice tray. Kumuha rin siya ng isang hand towel mula sa drawer at nagbalot ng ilang ice cubes doon. Lumapit siya sa binata at wala sa sariling dilaan ng mga daliri sa malambot itong buhok para hanapin kung saan ito nauntog. Marahan niyang idinikit ang ice pack na ginawa niya sa isang bahagi sa likuran ng ulo nito na medyo namamagana. Kung nagkataong magnanakaw nga ako, anong gagawin mo? Tanong nito. Sa totoo lang, nagulat din sa Travis nang simulan itong asikasuhin ng babae. Babatuhin kita ng paso. Sagot niya sabay turo sa fortune bamboo na nilapag muna niya sa mesa bago nilapitan si Travis at nadulas. Nagtaas ng kili ang binata. Di ko alam kung epekto lang to ng bukol ko pero babatuhin mo ako ng paso? Tumango si Allison. Nag-softball ako nung high school. Napangiti ito. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tanong muli ni Travis. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso bago umikot para harapin siya. Kasalanan din ng halaman yun. Sagot niya habang sinasalo ng isang kamay ang tumutulong tubig mula sa hand towel. Pinaliwanag niyang gusto niyang ayusin ang desk at una niyang nilagay doon ay yung fortune bamboo. Napailing si Travis. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso para umikot at harapin siya. Kasalanan din ng halaman yun. Sagot niya habang sinasalo. Ang tubig. Mukhang hindi naman fortune ang dadalhin niyan sa'yo. Biro nito. Kinuha nito ang hand towel at na mismo nagdala niyan sa lababo. Ano ba kasing ginagawa mo dito? May nakalimutan akong file kahapon. Pinigaan itong hand towel bago sinampay sa nakapatay ng gripa. Tinapos ko lang kanina. Nagutom ako kaya ako lumabas. Teka, kumain ka na ba? Umiling siya. Napangiti ulit ang lalaki. Dahil binukulan mo ko, samahan mo akong kumain ngayon. Nasasanay na siya sa mga ngiti at biro nito kaya gumanti rin siya. Libre mo? Ako nga itong may bukol at tinutulungan mo pa ako maglinis sa pantry. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng kwentong My Boss Got Me Pregnant. Sana'y patuloy niyo sa bebe ng susunod pang upload. Maraming salamat! Naging napakagaan ng loob ni Allison sa boss matapos magtulungan sa pagligpit ng kalat sa dinala niya sa Glorieta kung saan sila kumain, pantry, sa isang Italian restaurant. Nagkwentuhan sila na parang matagal na magkaibigan. Nalaman niyang bata pa ay hilig na nito mag-drawing at na makagraduate ng kolehiyo. Nagmagna cum laude dito sa UST sa kursong architecture. Naikwento naman niya na pagsulat naman ng hilig niya at sinabihan siya nito na magpakita ng mga naisulat niya sa ipag na si Rebecca na isang writer at editor sa isang women's magazine. Matapos kumain, nagaya si Travis samahan muna siya nito habang nag-iikot-ikot. Nalibot kata nilang lahat ng mall na malapit sa Makati. Nandoon pa sila ng sine at nagpapalubog ng araw, naupo sila sa isang tahimik na restaurant sa Greenbelt. Malaki pa rin ang ngiti ni Travis kaya tinaasan niya ito ng kilay. Wala lang, masaya lang ako ngayon. Sabi nito bago pa maling tumungo para basahin ang menyong inabot ng waiter dito. Nililibot niya ang paningin sa mga kumakain at pakiramdam niya. Basura siya sa suot niyang maong simpleng blue t-shirt at sneakers. Nang bumaling siya kay Travis, napansin niyang pinagmamasdan siya ng binata. Naisip niyang kahit nakamaong na t-shirt lang din ang binata, hindi pa rin may tatagong kagwapuhan nito o ang pagiging mayaman. Ready to order? Tanong nito. Ikaw na lang bahala. Tumango ito. Tumango siya habang umu-order ito ng pagkain hindi pamilyar sa kanya. Nang makalayong waiter na tahimik sila dalawa at nahihiya siyang nag-angat ng paningin upang tingnan ang ginagawa ni Travis. Pinanood siya nito. What's wrong? Untag nito. Daglian siyang umiling. Wala. Sabi niya may matamis pang ngiti. I'm just thinking that I'm having such a great time. Ngumiti si Travis na mapanukso. Bakit? Hindi mo ba ina-expect na masarap akong kasama? Tumawa si Allison. Hindi naman, kaya lang, boss kasi kita eh. Umiling ang binata at ginagap ang kamay niya. Sa labas ng opisina, si Travis lang ako. Diba sinabi ko na sa'yo na gusto ko rin naman maging kaibigan mo? Sabado ngayon at wala tayo sa opisina. Kahit alam niyang pinumumulahan na naman siya ng mukha, ngumiti si Allison na tumango.
Hindi lingid sa kanya na hindi binibitawan ng lalaking kamay niya at tinahayaan niya iyon hanggang sa dumating ang pagkain. Matapos kumain, tinignan ni Travis ang relo at nakitang pasado alas 9 na ng gabi. Pagod ka na ba? Tanong nito nang muling gagapin ng kamay niya habang papalakad sila pabalik ng parking lot. Umiling lamang dalaga. May alam akong cafe malapit dito. Tahimik ton. Pwede pa tayo magkwentuhan. Kung hindi ka pasawa sa akin. Tumawa si Allison at nahihiyaman. Pinisil niya ang kamay nito. Hindi pa naman. Pag nag-resign ako sa Monday, malamang sawa na nga ako. Marahan siyang pinitik sa ilong ng binata bago siya pinagbukas ng pintuan ng kotse. Dalawang umuusok na tasa ng kape nasa harapan nilang dalawa habang nakapo sila sa mesa sa terrace ng coffee shop na itinuro ni Travis. Malamig ang hangin at presko ang gabi at sa talambuhay ni Allison. Hindi siya nag-enjoy sa katulad ng ganon sa lahat ng date danas niya. Tell me something about you that I don't know. Bigla na lang sa ni Travis. Ilang oras na tayo nagkukwentuhan. Hindi mo pa ba alam ang lahat sa akin? Tukso niya. Siyempre marami pa akong hindi alam tungkol sa'yo. Gusto kong malaman ang lahat ng pwede kong malaman. May smug itong ngiti sa mga labi na tila ba nag-challenge. Gusto niya tuloy itong gulatin para lang mawala ang nakakaloko nitong ngisi. Kinuha niya ang tasa ng kape. Hinipan iyon bago sumipsip. Marami itong ibinaba bago matamang tiningnan ng kaharap. Ayoko magkasawa. Pero before I turn 30, which is 2 years from now, gusto ko magkaanak. Mabuti na lamang at hindi umiinom si Travis kundi siguradong naibugan niya yun sa sobrang gulat. What? Si Allison naman ang ngumiti na nakakaloko. Narinig mo ko. Tura nito. Ayoko mag-asawa pero magkakanak ako within the next 3 years. Kinuha niya ang tasa ng kape at uminom mula roon. Nasa midshot mabilis na binaba ang tasa ng kape habang umuubo. Gusto mong maging single mom? Hirap na hirap niyang nasabi habang kinakabog ng dibdib. Nakangising tumango si Allison. Within the next 3 years, mata man niyang pinigmasdan ng dalagang karap. Conservative looking, manang, parang magmamadre. Kinagulat niya ang sobrang sinabi nito. Bakit ayaw mo mag-asawa? Yun na lang ang naisip niyang itanong. Nagkibit balikat si Allison. Pakiramdam ko lang hindi ako yung tipo ng babae magkaka-boyfriend. I'm 27 and I've never had one kasi masyado akong mapili. Tumawa ito. Hindi naman ako bitter. Choice ko naman yun. Hindi ko rin sigurado kung capable ako magmahalan tulad ng ganun. Yung tipong till death to us part. Pero gusto ko ng baby para naman may legacy din ako, diba? Muling sumipsip ng kape sa Travis. Ako, I don't want to get married either. At gusto ko rin ng anak. Pero iba yun. Lalaki ako. Pinagtaasan niya ito ng kilay. That's a very chauvinistic provider as you. Architect Laksamana? Is it? Sa tingin ko lang yun ang totoo. Umiling si Allison. Hindi porke babae ako, hindi ko na maalagaan ang gusto magiging baby ko. Hindi ako magpapabuntis kung alam ko hindi ko kayang gawin yun. So okay lang sa akin na maging sperm donor na lang ang sinong magiging ama ng baby ko. Natahimik si Travis at biglang nahiya si Allison. Ano ba naman kasing pumasok sa kokote niya at nasabi niya yun sa boss niya. Good luck na lang sa kanya kung may trabaho pa siyang babalikan sa Lunes. Tingnan niya ito ng patago. Nakatingin lamang sa kanya si Travis at napabuntong niya siya. What are you thinking? She asked. Sumilay ang marahang ngiti sa mga labi nito. You really wanna know? Tumango siya. Hinawakan naman nito ang kamay niya at tinitigan siya. Saka ito buong kaseryoso nagsalita. I'm thinking that if you really want a sperm donor, I'm volunteering. Gulat na gulat si Allison at pinag-isipan tuloy ng lalaki kung dadalhin na ba siya sa ospital at bukang na stroke na siya. O bakit? Pakiramdam niya 10,000 years na siya nakatitig sa karap na nakabuka ang bibig pero hindi pa rin niya magaw magsalita. Nang matauhan, tumawa siya at sumandal sa kinaupuan. Loko-loko ka talaga, Travis. Bakit naman? Hindi ba ako mukhang seryoso? Kinuha ni Allison ang tasa ng kape at ininom ang laman niyon. Hindi yan namalayang napaso na pala siya. Okay ka lang? Tanong niyang napapailing pa rin. Isipin mo nga. Sabi mo you want to have a baby but you don't want to get married. I want the same thing. Besides, if I'm going to have a baby, I might as well have with someone I know. And actually, napailing siyang muli. Naloloko ka na talaga? Yun na lang ulit ang nasabi niya. Allison, I'm serious. Sa totoo lang, hindi naman tagal na niyang iniisip. Ayaw talaga niya mag-asawa, ilang taon na rin siyang hindi nagkaka-girlfriend ng seryoso. At 32 years old na siya. Pinapanood niya, sinikot ang baby nito. At alam niyang naiinggit siya dahil may anak ng kapatid niyang bunso, habang siya wala pa rin direksyon ng personal na buhay. Kaya nga spoil na spoil sa kanya si Baby Josh. Yun din ang dahilan ko bakit sila nag-break ng long-time girlfriend niya na si Yula. Gusto nito magpakasal pero ayaw magkaanak.
Naging napakadali para kay Travis na makipag-break dahil magkaiba sila ng gusto. Ngayong nandito si Allison, isang matalino at mabait na babae, masasabi niyang kaibigan na rin naman niya. Ito ang tipo ng babaeng praktikal. Ang gusto niya sa buhay at wala kung paano yun kukunin. Hindi nito kailangan ng lalaking mag-aalaga dito. Kaya nitong pangalagaan ng sarili. At dahil doon, hindi ito manghihingi kay Travis ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Tulad ng atensyon sa buong maghapon. Lampas langit ang pagmamahal at pangako ng habang buhay. Ayaw niya rin nun. At sigurado siya magiging mabuti sila magkaibigan at magulang sa magiging anak nila. Kahit hiwalay sila ng bahay na tinitirhan at romantically involved. Bukod doon, may magmamana pa ng lahat ng paghihirapan niya. Muling ginagap ni Travis sa mga kamay ni Allison. Hinawakan niya iyon na mahigpit. Allison, I'm really serious. I want to have a baby matagal na. But I don't want to get married. Kung totoong sinasabi mo sa akin, I want to make an offer. What offer? Nangangatal na tanong ng dalaga. Mukhang seryoso ang binata at kinakabahan siya. Allison, I will give you 5 million pesos. Have my baby. Kinabukasan, linggo. Hindi pa rin makapaniwala si Allison sa pinag-usapan nilang dalawa ni Travis na nakaraang gabi. Binigyan siya nito ng 5 million pesos para mabuntis siya at magkanak silang dalawa. Ipinaliwanag nito magiging setup nila. Sa kanya pipisa ng bata pero regular itong pupunta ni Travis bilang ama nito. He would provide for the child's needs and carry his name. Mananatili naman silang dalawang magkaibigan. Kasimpleng pakinggan, pero alam niyang di ganon kapag isinagawa na nila. 10:00 ng umaga pero nakahiga pa rin si Allison sa kama. Nababaliw na nga yata siya. Babaguhin nila mga buhay nila kapag naging ganon. Sinabi ni Travis na magkaibigan naman sila at kahit hindi nila mahal ang isa't isa, inamin itong attracted dito sa kanya. Na-flatter siya ng husto roon at tatamaan siya ng kilat kapag tumanggi siya. Kahit sa sarili na attracted rin siya sa amo. Bakit ba? Wala bang karapatan si Miss Tapia na magkagusto sa pogi nitong boss? May dugo rin naman siya. Tinanong niya ang binata kung paano nila magkakagusto. Gagawin iyon. Artificial insemination ba? Natawa siya na maalalang malakas sa sigaw nito. Hell no! Na naging sanhi kung bakit pinagtinginan sila ng mga tao sa katabing mesa. Matagal na niyang gustong magka-baby. Hindi lang niya magawa. Una, walang lalaking pumasa sa taste niya sa mga nanligaw sa kanya. Pangalawa, seryoso siya nang sabihing magbubuntis lamang siya kapag kaya na niyang buhayin ng sarili at ang anak niya na mag-isa. Pero 5 million pesos? Sinabi ni Travis sa bukod pa sa 5 milyong piso, susuporta nitong bata simula sa oras na mabuo ito hanggang sa paglaki. Walang magiging problema si Allison pagdating sa pera, sa pangangalaga sa bata. Ang kailangan lang niya gawin ay maging ina rito. Pinikit niya ang mga mata. Inimagine na may karga siyang isang batang lalaki na nakakuha kay Travis ang mga mata at sa kanya naman ang ilong. Hindi siya nahirapang mag-isip. Sa totoo pa nga nasasabik siya. Magiging mommy na siya. Bumangon siya na may narinig nakatok sa pinto. Bumaba siya na hindi nag-aayos at nakasot lamang ng lumang t-shirt. Naikling shorts at nakapaa. At dahil hindi naman lalabas ng bahay, hindi na siya nagsuklay. Nabigla siya sa otomatikong nag-angat ng kamay sa magulong buhok nang buksan niya ang pinto. Nakangiti si Travis at sobrang gwapo nito sa suot na dark blue polo, maong pants at dark blue and white sneakers. May hawak pa itong isang punpon ng bulaklak at isang supot ng pang-amoy niya sa pagkain. Natigilan din si Travis, mukhang bagong gising si Allison. Napakalayo ng itsura nito sa nakasanay niyang tila conservative librarian. Sa patingin niya napaka-sexy nito sa anyong bagong bangon sa kama. Pinagtakpan ni Travis ang iniisip sa pamamagitan ng isang matamis na ngiti. Inabot niya sa dalaga mga bulaklak. Dinalan kita ng brunch, hindi mo ba ako patutuluyin? Tumabi si Allison para bigyang daan ang lalaki bago sa narang pinto sa likuran nito. Doon sa dining table mo na lang ilagay. Namumula ang mga pisnging iniyaya ng lalaki sa dining room. Sandali lang, mag-aayos lang ako. Napangiti ng pilo si Travis matapos yung pasadahan ng tingin. You look perfect. Mahina nitong turan. Lalo siyang namulat nagmamadaling umakyat ng silid. Naligo siya ng dali-dali, nag-toothbrush at nagsuot ng mga shorts na hindi niya napansing kaiksi ng damit niyang pandulog. Oversized t-shirt naman ang pangitaas niya. Nagsuklay siya ng buhok at nagpabango. Nang makapanaog, nakita niya si Travis na nasa sala at pinagmamasa na nag-iisang larawan na nasa side table. Picture niya yung 3 ng mga magulang niya. 1 linggo, bago maaksidente mga ito, na siyang ikinamatay ng mga ito. Tinignan siya ni Travis, saka itong umiti na nakakalunod. Hindi ka na ba nagsasalamin? Umiling siya.
Nakakontacts na ako. Napansin niyang nailagay na nito sa isang vase ang mga dalang puting rosas at ayos na rin itong hapagkainan. Giniya siya nito palapit sa mesa at naupo na sila. Magaan na paksa ang pinag-usapan nila habang kumakain. Nang matapos kumain, nag-agawan pa sila sa paghuhugas ng pinggan. Sa bandang huli, si Allison na naghugas at si Travis na nagtuyo ng mga iyon. Sa sala sila naupo pagkatapos. Kinakabahan na naman si Allison. Hindi pa rin niya sigurado kung tatanggapin ang alok ng binata. Kinuha ni Travis ang remote ng TV. Binuksan iyon. Sa ginawa nitong iyon, hindi tuloy niya sigurado kung seryoso nga ito sa sinabi kagabi o kung nananaginip lamang siya. Sa pagkilos nito, tila wala itong ibinagsak na bomba sa kanya na nakarang gabi. Ni hindi man lang ito ni-open up ang usapan tungkol doon. Tahimik silang nanonood ng pelikula sa HBO. Relax na relax ang binata at siya naman, parang rubber band na hinihila. Hanggang sa hindi na niya natiis, kinuha niyang remote mula sa kamay nito at pinatay ang TV. Tinignan siya nito na parabang nagulat sa ginawa niya. Huminga siya ng malalim. About last night, ngumiti ito. I thought you'd never ask. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa kita hinihintay na i-open ang topic na yan. Nang islap ang kapiluhan sa mga mata nito. Naningkit ang bilog ang mga mata ni Allison. Ibig mong sabihin, tumango ito at pinaghampas ito sa unan. Tumatawang inago ni Travis sa kanyang throw pillow. Nakakainis ka. Hihimatayin na ako. Kakahintay siya magsalita tapos gusto mo lang pala akong paunahin? Tinisil ang binatang ilong niya. Siyempre. Oh, what about last night? Ay, ayoko. Umaling si Madison at hinila ang mga binti para mag-Indian sit sa sofa. Ikaw magsimula. Okay. Have you decided yet? Nakunot ang noong tumingin si Allison sa lalaki. Ibig mong sabihin, seryoso ka kagabi? Yeah. Mabilis na sagot nito. I really want a baby, Allison. So do I. Mahina niyang tugon. Tumayo si Travis. Bakit ka pumayag or umayaw? I want to say something. Isinuklay nito mga daliri sa buhok bago nagpalakad-lakad. I am healthy physically and mentally. Wala akong bisyo except chocolate pero wala naman ako kaming lahi ng diabetes. Matalino naman ako. So magandang genes ang ipapasa ko. Sa baby natin, I am also financially stable so hindi naman kayo magugutom. Sabi ng mommy ko mabait naman daw ako at hindi sa nagayabang. Ako ang pinakagwapo sa aming magkakapatid. Nakangiti nitong pagtatapos ang tumingin sa harap niya. Napangiti rin si Allison. Before I say yes or no, may mga stipulations din ako. Naupo ito sa tabi niya. Ano yun? Yung pera, yung ibibigay mo sa akin to have your baby. Tumango si Travis. I don't want it. Kung gusto mong ibigay yon, ilagay mo na lang sa trust fund para sa magiging baby natin. Hindi pa nakakasagot si Travis na sundan niya iyon. I don't need your help habang nagbubuntis ako, pero I would want you to be there kapag manganganak na ako. Gusto ko ikaw ang isa sa mga unang makakakita sa baby natin. Hindi mo ako kailangan pagagasasan, Travis, but I'm going to expect everything from you pagdating sa anak natin, okay? Is that a yes? Nakangising tanong ni Travis. Sagutin mo muna yung tanong ko. Gusto kong alagaan ang baby natin mula sa oras na mabuo siya, meaning I'm going to take care of you too. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Kasama ka, sa alagaan ko kapag buntis ka na. Huwag mong isipin yung gastos o kung ano man. Lahat ng gagawin ko'y para sa baby natin. Ngayon kung okay yun sa'yo, then my answer is yes. Humugot ng hininga si Allison saka siya tumango. Then Mr. Laksamana, I'm all yours. Tumawa si Travis sa galak. Niyakap siya nito na mahigpit. For the first time in her life, she felt as if she was sheltered, protected, and loved, and that everything would finally be alright. 2 linggong lumipas at pinag-iisipan pa rin ni Allison ang wisdom na naging desisyon niya. Hindi niya pinagsisisiyang pumayag siya na mag-anak sila ni Travis, pero ngayon lang niya naisip ang maaaring mangyari na dapat siyang una niya isinilang-alang. Paano kung may love siya rito? Alam niyang di yun imposible. In fact, naamin na nga niya sa sariling attracted siya rito. Konting ngiti na lang nito, bibigay na talaga ang puso niya. Lalo pa sa sitwasyon nila ngayon. Napagkasundo nilang magpanggap na magnobyo muna para hindi magulat ang mga magulang ni Travis oras na bumuntis siya. 2 linggo rin siya nitong niligawan. Pero para sa kanya, tila malayo sa pagpapanggap ang ginagawa nito. Minsang dalhin siya nito ng bulaklak sa opisina na inisto ng tuksoy niyang baka seryosohin nito. Buong araw na mainit ang ulo ng binata na siya naging dahilan para kausapin siya ni Nico at tanungin kung may LQ raw ba sila. Napangiti lang si Allison sa lalaki ng bandang hapon na. Matapos ay itong dala ng chocolate cake at nilambing. Sinabihan siya nito na wag na siyang tuksohin kapag nanliligaw ito sa kanya dahil lahat naman ng ginagawa nito ay hindi akto lamang. Tumango na siya at hinayaang yakapin siya nito. Ngayon, hinihintay na lamang niya ang binata dahil pupunta na sila sa airport. Isasama siya nito sa Thailand.
Excited siya dito dahil ito ang unang pagkakataon na makakalabas siya ng Pilipinas. At kinakabahan din siya kasi sasagutin na niya ito pagdating nila sa Thailand. Pinagbuksan siya nito ng pinto at binati. Hinalikan siya ito ng osano. Ready? Tinignan niya magagandang mata nito at tumango. Ready as I'll ever be. Sa Ramada Hotel sila tumuloy matapos ang ilang oras ng flight mula Manila. Isang linggo na silang mananatili roon para halinhan ni Travis ang ama na siya lamang umuwi ng Pilipinas kahapon. Malaki ang project ng Laksamana and Son sa bansang iyon, kaya gusto na matandang lalaki na may isa sa kanilang naroon para tingnan-tingnan ang site. Ibinaba ni Travis ang bagahe niya sa tabi ng kama. Lumakad naman siya palapit sa bintana. Palubog na kasi ang araw kaya napakaganda ng mga ilaw sa labas. Kitang-kita niyang World Trade Center ng Bangkok at ang Skytrain na siyang MRT doon. Lumapit si Travis sa kanya at nanatili sa labi niya habang pinagmamasal ng mga gusali sa labas. Naghahalo ang mga nararamdaman ni Allison, pero nang lumapit ang binata, bigla siyang kinabahan ng todo. Sa isang kwarto at isang kama lang sila matutulog ngayon, at ibibigay niya rito sa gabing ito ang pinakaingat-ingatan niyang virginity. Inakbayan siya ni Travis at hindi niya napigilan ang sariling manigas. Hinalikan siya nito sa gilid ng noo. Gusto mo bang magpahinga o gusto mong lumabas muna tayo? Maaga pa naman para matulog. Tiningala niya ito. Medyo nagugutom yata ako eh. Pwede bang mamasyal muna tayo sandali? Tumango ito. Okay. Dinala siya nito sa isang riverside restaurant kung saan kumain sila ng Thai fried rice at napakasarap na lemongrass chicken. Matapos kumain, magkahawa kamay sila naglakad habang pinagmamasan ang mga restaurants at ang napakaraming tindahan ng street food. Walang nagbebenta ng isaw, adidas at balot, pero maraming noodles, barbecue at kung ano-ano pa. Napilit ni Allison na kumain si Travis ng peanut butter and condensed milk sandwich na siyang tinda nila sa isang stall. At kahit 2 oras pa lamang silang nasa Thailand, sigurado niyang ma-enjoy siya roon ng sobra. Pagbalik sa hotel, pinilit niyang iwaksi sa isip ang mangyayari sa kanila ni Travis. Iniisip na lang niya na siya na siguro ang nag-iisang 27-year-old virgin sa mundo. At gaano ba kasamang ibigay yon sa taong nire-respeto siya at sobrang bait sa kanya. Gwapo pa. Nasa banyo siya at nagtutuyo ng buhok pero hindi rin niya mapigilan ang panginig. Ano ba, Allison? Saway niya sa sarili. Si Travis to, saka gusto mo to. Humugot siya ng malalim hininga. Sinikipan ng pagkakabuhol ng tali ng suot na bathrobe. Binuksan niya ang pintura at tumakad papasok ng silid. Naabuti niya naglalatag si Travis ng kumot sa carpet. Anong ginagawa mo? Maang niyang tanong. Nag-angat ng tingin si Travis. Dito ako matutulog. Bakit? Tumayo to para kunin ang isa sa mga unan sa kama. Allison, obvious namang di ka pa ready na makatabi ako sa kama, so I'm going to give you time. Lumapit siya rito at hinawakan ang unang gagamitin nito sana. Paano mo naman nasabi yan? Naninigas ka every time mayakapin kita. Sabi nito ng marahan. Pinipilit ni Travis na hindi pa kita sa dalaga na kahit papaano, naghihinanakit siya. Sa pinapakita kasi nito para bang hanggang ngayon, wala pa itong tiwala sa kanya. Hindi naman sa nito masisisi o mapagalitan. Iba nga naman ang sitwasyon nila. I'm sorry, sabi ng babae. Kinakabahan lang talaga ako eh. Naupo si Allison sa gilid ng kama. Naupo na rin si Travis sa tabi nito. Hindi kita pipilitin. Kapag ready kita, saka natin gawin. Okay? Tumango ito. Ngumiti siya at kinulo ang buhok nito bago tumayo. Kailangan na niyang lumayo dahil palulunod na siya ng bango ng babae. Baka nasasabi lang niya hindi niya ito pipilitin, ay bigla na lamang niya itong lundagin. Nilagay niyang unan sa segat sa katinungong light switch para patayin ang ilaw. Nung lampshade na lamang nakabukas, humarap siya sa kama at papunta na sana sa inilatag na tulugan nang matigilan siya. Nakatayo si Allison sa harap ng kama at ang suot na bathrobe. Ang tanging suot lamang nito isang kulay puting hindi mawali ni Travis kung ano ang tawag. Basta manipis yun. Gawa sa silk at lace at maiksi. Napalunok siya. Allison? Noon lang siya natigilan at tatameme sa buong 32 taon ng buhay niya at ang magandang babaeng mukhang ng Victoria's Secret na nasarap niyang dahilan niyon. Hindi makatingin si Allison na diretso sa kaharap at sobrang pinamumulahan ng mukha. I'm sorry, mahinang sabi niya. I know I'm not sexy and beautiful. Inangat niya ang paningin at lalong nahiya na makita ang pagkagulat ni Travis. Napakagit-labis siya tumungo para kuning muli ang bathrobe. Hindi pa niya naaabot iyon na yakap na siya ni Travis at sinilahalik ang kanyang mga labi. Ang unang pagkakataong hinalikan siya nito. Mapusok yun. Puro ng init at tila ba gutom na gutom ito. At ang mga labi lang niya makakapagpabusog dito. Napayakap siya rito at sinuklay ang mga daliri sa buhok nito. Kapwa sila humihingal ang iangat itong ulo at titigan siya sa mga mata. Nagkamali siya.
Hindi disappointment na nakikita niyang apoy sa mga mata ni Travis kanina. Are you sure? His voice was husky and his eyes were dark with passion. Haplos niya ang pisngi ng binata. I'm sure. Bulong niya bago ito muling hinalikan. Make love with me. Masuyo nitong tirugo ng halik niya bago siya marang inihiga sa kama. Madalim pa rin sa labas na magising si Allison. Nararamdaman pa niya ang bawat halik sa haplos si Travis sa katawan niya. Napaka-gentle nito at hindi niya pinagsisiyan ni isang segundo na ito nakauna sa kanya. Nakayakap ito sa kanya at nakasandal sa matipunong dibdib nito. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa tenga niya. Hindi niya napigil ang ungol na lumabas sa bibig niya at hindi ito nag-atubiling dumagan sa kanya. Hinalikan siya nito sa mga labi bago bumaba ang mukha nito sa leeg niya. I'm sorry, bulong nito. Mahilig pala ako. Nauwi sa ungol ang hagikik niya nang maramdamang gumagapang ang kamay nito papunta sa kanyang dibdib. Okay lang, sagot niya. Mahilig din yata ako. Nagangat ng ulo si Allison mula sa unan nang maramdamang may humahaplos sa kanyang likuran. Nakaupo sa gilid ng kama si Travis. Masuyo siya nitong nitian bago ito tumungo para gawaran siya ng halik sa labi. Umungol siya at tinaplos ang pisngi nito. Ba't ka nakabihis? Mahina niyang tanong habang mapanuksong hinihila ang suot itong kurbata. May meeting ako ng 10:00. Sabi nito habang walang tigil sa paghalik sa paligid ng mukha niya. 9:45 na, so malilate na ako. Nag-day off kasi yung sekretarya ko eh. Agad na pabalik ko si Allison at mauntog sa baba ni Travis. Nakalimutan niyang hubot-hubad siya dahil sa pagkabigla. Oh my God! Yung meeting mo with Mr. Chon. Natahimik si Travis sa kagandahang humantad sa harapan nito. Pwede ko naman sigurong i-cancel. Mahina nito ang saad. Sinundan ni Allison ang direksyon ng tinitingnan nito at namula siya na makita ang hubad niyang dibdib. Hinila niya ang kumot upang takpan ng sarili bago tinulak pala yung binata. Tumawa si Travis at ginawaran siya ng halik sa noo. Babalik ako ng mga alauna siguro. Kung nagugutom ka, kumain ka na muna ng lunch. Baka kasi hindi ako dumating ka agad. Hihintayin na kita. Lihim na natuwa si Travis sa tinura niyang iyon. Sige. Bago pa ito nakatuwid sa pagkakatayo, nahila ng muli ni Allison ang necktie nito at siniil ito ng halik. Pero bago iyon, matagunan, tinulak na niya itong muli palayo. Kumindat ito sa kanya sa kinuha ang briefcase at tumibis. Pasado alauna ng hapon nang dumating si Travis. May nakanda ng pagkain sa mesa. Pinadeliver yun ni Allison mula sa room service. Pero hindi para sa pagkain ang gutom ng binata, kaya hindi na siya nakapalag ng pagbukas niya ng pinto para batiin to. Bigla na lang siya nitong hinatak para halikan ng malalim at buhatin patungo sa kama. Mag-aalas-tres na makuha niyang tumayo, pero hinila pa rin siya ni Travis at dinaganan. Pinagsiksikan nito ang mukha sa pagitan ng baba niya at balikat bago siya inamoy-amoy. Ang bango-bango. Mapanokso nitong sabi at nagbahigikik si Allison. Magtigil ka nga, sabi niya habang mahina itong hinahampas sa balikat. Nagugutom na ako. Kumain na muna tayo. Okay, sagot ng lalaki at saka sinumang halikan wala ang leeg niya. Ng pagkain ha, hindi ako. Tumawa siya, pero hindi maalis ang kilig dahil sa kalamang kaya niyang manghatak ng ganong klaseng reaksyon mula sa isang gwapo, matalino at mabait na lalaking tulad ni Travis. Promise mo sa akin kahapon na mamamasyal ulit tayo ngayon. Nagangat ng ulo si Travis. Sinabi ko ba yun? Opo, pilit ni Allison. Muli niyang itinulak pala yung binata sa kahingilang kumot para ibalot sa sarili. Tinungo niyang malit na mesa kung saan nararoon namang in-order niyang pagkain. Bumangon na rin si Travis. Isinot itong lukot ng pantalon bago sinundan ng dalaga. Malamig na ang pagkain pero dahil parehong gutom, naubos nilang lahat ng yon. Naligo na rin sila at nagbihis. At dahil hapon at sarado ng mga templo na siya talagang gustong makita ni Allison, sa mall na lang muna sila nagpunta. At dito na po nagtatapos ang pangalawang kabanata ng kwentong My Boss Got Me Pregnant. Sana ipatuloy niyo sa baybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat! Sa Central World Shopping Complex sila nagtungo na siyang pinakamalaking mall sa Bangkok. Halos malula si Allison sa dami ng tindahan at kainan. Magkahawak kamay silang namasyal at naglakad hanggang sa parehong mapagod. Lumabas sila ng mall at bumara ng taxi. Nagulat na lang siya at maya-maya pa ay ginaya siya nito pasakay sa isang barge o isang flat bottom boat na nakadaong sa gilid ng ilog. Sinalubong sila ng nakangiting waiter. Saka dinala sa isang mesa sa gilid ng barge. Inalalayan siya ni Travis sa pagupo bago nagtungo sa sariling upuan. Pinagmamasdan lang niya ito habang kinakausap itong waiter. Sinindihan din ng waiter ang mga kandilang nasa maliliit na mga baso bago inabot kay Travis sa menu. Anong gusto mong kainin? Tanong ng binata.
Nang hindi sumagot ang dalaga, nag-angat ng paningin sa Travis at nasa lubong ang tingin na nakangiting si Allison. Parang nanikip ang dibdib niya. Ngumiti rin siya at inabot ng kamay nito. Tahimik na tumalima ang waiter. Sa loob-loob, kailangan ng isang lalaki at isang babae ang privacy kapag na-realize namang ito na in love sila sa isa't isa. Matapos kumain, nakatayo silang dalawa sa barge. Nakahawak si Travis sa mga rehas na bakal habang nasa pagitan ng mga braso niya si Allison at nakasandal sa kanyang dibdib. Hinihipan ng hangin ang buhok ng dalaga at hinahalikan-halikan ni Travis ang noon nito habang pinagmamasdan nila ang kulay ng langit. Kita nila iyon sa likod ng isang templo na ayon sa waiter nang dalhin nito ang in-order nilang dessert ay Wal Aro ng pangalan o Temple of Dasom sa Ingles. Napaka-romantic nitong tingnan at nang magbuksan ng mga ilaw nito bago tuloy ang dumilim, napakaganda ng tingnan. Bumuntong hininga si Allison. Niyakap siya ni Travis. Happy? Masuyo nitong tanong. Very, sabi ni Allison. Kumala siya sa pagkakayakap ng binata para humarap dito, saka siyang umiti. Thank you. Parang isang panaginip ang lahat. Hindi ako makapaniwala. Hinalikan siya ni Travis na marahang masuyo. This is not a dream. Totoo ito. Isinandal ng dalaga ang noo sa dibdib ng lalaki. Pagbalik natin ng Maynila, ikaw pa rin ang boss ko at ako pa rin ang sekretarya mo. Pagbalik natin ng Maynila, you'd still be Allison who was in Thailand with me. May bahagyang tigas sa himig ni Travis. And I'm still Travis, your lover. Tumingala siya upang pagmasdan ng mukha ng binata. Mahigpit ang pagkakayakap ito sa kanya na tila ba nagsasabing hindi basta matatapos ang kung anumang nasimulan nila doon sa Bangkok. Gusto niyang maniwala pero hindi niya alam kung paano niya kakayanin ang sakit pagkatapos. Paano na kapag wala na siyang halaga rito maliban sa pagiging ina ng anak nito? Parang nabasa ni Travis ang iniisip niya. Muli siya nitong hinalikan at niyakap pero nanunuyo na ngayon ang yakap nito. Let's enjoy what we have here and what we will have later. We're going to have a baby together, Allison. Mas makabubuti sa baby na magkasundo at magkaibigan ng mga magulang niya, hindi ba? Yumakap na rin siya rito at muling pinagmasdan ng langit. Pagbalik nila sa hotel, masuyo siyang minahal ni Travis nang paulit-ulit hanggang sa magkayakap sila nakatulog. Madilim ang mukha ni Allison nang bigyan siyang muli ni Travis ng mga handwritten na liham na gusto nitong itype niya, i-print at papirmahan sa ama at mga kapatid nito bago matapos ang araw. Alas 10 pa lang ng umaga pero pakiramdam niya, ilang taon na siya nakaupo sa harap ng mesa niya at nagtatype. Masakit ang ulo niya, mainit ang dugo niya, nahihilo siya at ilang araw na rin siya nagsusuka sa umaga. Sinabayan pa yun ng pagbabalik ng ex-girlfriend ni Travis na dumaan sa opisina nila kahapon para kamustahin ang binata. Pumasok sa silid ni Allison ng babae. Matangkad ito na may pamodelong mukha at ng FHM na katawan. Mahabang buhok na kulay dark brown, nasa tansya niya ay tina at rebonded. Chinita ito, magandang ilong, maputi. Maiksing maitim na damit ang suot ito at may mamahaling alahas. Sa tabi ng dalaga, pakiramdam ni Allison mukha siyang Miss Tapia kahit pabagong suot niyang paldang hanggang tuhod at sa ng jacket niya isang itim na halter top. Tinanong siya nito kung naroon si Travis at bago pa niya ito masagot, tuloy nang pumasok ang babae sa opisina ng lalaki. Kitang-kita pa niya kung paano ito pumulupot na parang anaconda sa binata bago walang pakundangan naghalikan ng mga ito. Hindi napigilan ni Allison na patabog maisara ang pinto. Ilang segundo lang ay muli yung nagbukas at tumahango sa lumabas ng silid si Allison. May 3:30 appointment kayo sa Quezon City, sir. Baka gusto niyo nang umalis para hindi kayo malate. Kasunod dito ang babaeng anaconda kaya tinaliguran niya ito at nagkunwaring beses sa harap ng computer. We'll talk later. Bulong ng binata sa kanya bago umalis kasamang babae. Nag-undertime si Allison kaya hindi na siya naabutan ni Travis sa opisina. Hindi rin niya sinagot ang mga tawag nito at hanggang ngayon nga dala siya sa opisina. Ang inis na dala ng pangyayaring yon kahapon. Allison, narinig niyang tinig ni Travis mula sa opisina nito. Nanggagalaiti ang mga ngipin ng dalaga. Yes, sir? Tanong niya na makalapit sa mesa nito. Nanggigigil siya sa sobrang pagkapikon. Hindi niya alam pero pakiramdam niya lahat na nangyayaring mali sa buhay niya, kasalanan ni Travis. Nakatayo ang binata, nakasuot ang salamin sa mata, maluwag ang pagkakatali ng kurbata nito at nakatupi ang mga manggas ng polo. Nakausap mo ba yung supplier natin? Sinabi kasi tatawag daw sila kahapon. Ito habang nakatingin sa hawak na papeles. Tumawag nga sila, sir, sabi ni Allison na nakasimangot. At kung nandito ka kahapon at walang kasamang anaconda, natanggap mo saan tawag nila. Napalingon sa kanya si Travis. Tila nagulat sa tinuran niya.
Nagpanggap naman siya nagsusulat sa isang maliit na notebook. Ibinaba ng binatang hawak sa mesa. Naglakad patungo sa pinto at inilak iyon. Nagtama mga paningin ng dalawa. Isang naghahanap ng explanation at isang naghahanap ng away. Napalaksong nakangiti si Travis. Nagsiselos ka ba kay Yula? Nagtaas ng kilay si Allison. Ba't ako magsiselos dun? Bakit ka galit sa akin? Lumapit ng dahan-dahan ng binata na para bang lumalapit sa isang tigre na hindi niya alam kung biglang maglalambing o bigla na lang siyang susunggaban. Hindi ako galit sa'yo. Umirap si Allison saka nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Hinarang ito ng binata. Bakit di mo ako pinapansin? Di mo sinagot yung tawag ko kagabi. Niwala man lang akong kilis kanina pagdating ko. Sinimulan niyang yakapin si Allison. Tumigil ka nga, Travis Kiefer. Naiinis na tinulak siya ng dalaga. Doon ka pumulupot sa yula mo. Natigilan si Travis at biglang tumawa ng malakas. Nagsiselos ka nga. Sweetheart, matagal na kaming wala ni Yula. At kung nag-iilusyon siya magkakabalikan kami, it's too late. Nabingwit mo na ako. Hindi ako nagsiselos at ayaw kitang bingwitin. Umalis ka nga sa harap kong pangit mo. Muli niyang tinulak palayo sa Travis. Napakamot sa ulong binata. Ano bang nangyayari sa'yo? Meron ka ba ngayon? Marahas siyang hinarap ni Allison dahil na-insulto ito. Wala po ako ngayon. At kaya ako ganito dahil naiinis ako sa balat mo. Nakatitig lang sa kanya si Travis. Totoo namang wala siyang menstruation ngayon. Halos 2 linggo na siyang delayed. Biglang namilog ang mga mata ni Allison nang may maisip. Siguro namutla siya dahil mabilis silang napitan ni Travis at nakatingin lang sila sa isa't isa. Are you late? Nakaawang pa rin ang bibig niya ng tumango. How late? 2 weeks. Mabagal na sumungaw ang nakakasilaw ng ngiti sa mga labi ni Travis. Hindi siya nito binitawan kahit nang lumapit sa telepono sa mesa. Nag-dial ito ng numero. Yes? May I speak with Dr. Benaventura, please? This is her cousin, Travis. Nagsimulang mga talang katawan ni Allison. Yumakap na siya kay Travis dahil nararamdaman niya. Nangihina siya sa takot, sa nervyos, sa tuwa. Shelly, si Travis to. Are you available today? I want to bring someone for check-up. She's my secretary. She said she's 2 week delay. Tumigil ito sa pagsalita habang nakikinig sa sinasabi ng babae sa kabilang linya. I'll tell you later when we find out. I'll tell you later if it is... Sige, I will bring her over. Thanks, Shelly. Binaba nito ang telepono at muling niyapos si Allison. Pupunta tayo sa pinsan ko. O bigayin niya siya. Ipapacheck up kita. Tumango si Allison. Travis, what if... Hinalikan siya nito sa muli siyang nitian. Nagdingning ang mga mata. Then you've made me the happiest man in the world. Dahil walang shift sa ospital, sa klinik sa bahay ni Dr. Graciela Laksamana, Buenaventura, dinala ni Travis si Allison. Magandang doktor at pwedeng magkamalang kapatid ni Travis. Magilaw siya nitong kinuwentuhan habang kinukuha na ng dugo para sa blood test. Sinabi niya rito ang lahat ng sintomas na nararamdaman niya. Minsan lang siya nag-blush nang taon nito kung kailan sila una at huling nagdami ni Travis. Binigyan siya nito ng isang nakakahon na home pregnancy test para mas madali. Iniwan sila dito sa sala para ipaghanda ng merienda. Magkatabi sila sa sofa habang nakatingin lang sa pregnancy test indicator na inilapag muna nila sa ibabaw ng mesa. Hindi mapakali si Allison. Pinipiga na itong mga kamay. Hinawakan ni Travis ang palad nito, saka hinaplos iyon. Sumandal ito sa kanya at saka dinikit ang mukha sa leg niya. Natatakot ako. Ako din, but we want this, right? Niyakap niya na isang braso ng dalaga. Tubango ito. Saka nandito naman ako. Hindi kita iiwan, promise. Kahit sinabi mong pangit ako. Natawa si Allison. Dumiretso ng pagkakaupo. Tahimik lamang silang dalawa. Magkahawa kamay habang hinahaplos si Travis ang buhok ng babae. Nang lumipas ng 2 minuto, magkahawa kamay habang hinahaplos si Travis ang buhok ng babae. Ngumiti siya. Congratulations, Mr. Laksamana. We're going to be parents. Napatayo si Travis. Tumawa ito ng malakas at masaya bago siya ginawaran ng halik at kinarga. Yumakap siya rito na mahigpit. Tumatawa na rin. She was going to be a mother. She was having his baby. Dahil sa nalaman, hindi na hinayaan pa ni Travis na hiwalay sila ng uuwian ni Allison. Hindi ganoon ang una na pagkasundoan nila. Pero naisip ng lalaking mas ligtas kung may makakasama sa bayan dalaga habang nagbubuntis ito. Matapos dumaan ng drugstore kung saan binili ng binata mga vitamins na nirekomenda ng doktor, nagpumilit si Travis at sa Pasig na lang siya umuwi sa bahay nito kung saan magkasama at babantayan sa mabuti ng binata. Nag-aalangan pa si Allison dahil magbumukhang magle-live-in sila nito. Kung siya ang tatanungin,
Gusto niyang sumama kay Travis, pero hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ng pamilya nito kapag nalamang doon na siya umuwi sa bahay ng lalaki. Kasundo niya sila Noah at Nico, at napakabait din sa kanya ni Mr. Laksamana. Tanggap na nga siya nito bilang nobyo ni Travis. Gayunpaman kinakabahan pa rin siya kung anong iisipin ng mga ito kapag nalaman ng lahat. Dito na lang ako matutulog, Travis. Okay lang naman eh. Pagpapamilit niya. Umiling si Travis at patuloy ito naglalagay ng mga damit sa isang bag mula sa parador niya. What I said is final, Allison. Doon ka na sa akin umuwi. Bumalik ito sa cabinet at kinuwang halos isang hilera ng mga nakatuping t-shirt. Muling inilabas ni Allison ang mga damit na nailagay na nito sa bag. Nakakahiya. Baka kung ano pang sabihin ng mga magulang mo. Isiniksik ni Travis ang mga t-shirt sa bag saka muling bumalik sa aparador. Muling namang nilalabas na ilalag ang mga yon. Sasabihin nila na mainam na kasama mo ko para maalagaan kita. Bumalik ito sa bag na daladala ng mga undies niya. Travis? Tili ni Allison sabay agaw sa mga panty at bra na nakasampay sa braso ng binata. O bakit? Patay mali siya nitong tanong habang tinataas ang kulay baby blue niyang bikini. Ito ba yung suot mo na nandito ako umuwi last week? Pinamulahan sa mukha at inago ang damit pang ilalim dito. Saka muli niyang ibinalik sa aparador. Hindi ka magdadala ng underwear? Kunway manghang tanong ng binata. Sa bagay, okay lang sa akin yon, pero hindi ako papayag na papasok ka sa office sa walang underwear. Hindi ako makakapag-concentrate sa trabaho kasi alam kong tinamaan ito ng lumilipad na balumbon ng t-shirt sa batok. Napabalikwas ito sa kamarahang inisiyan ng dalaga. Gusto mo ng away, ha? Tumatawang tumayo si Allison, pero sinunggaban sa ni Travis at sabay sila nahulog sa kama. Okay lang naman daw kay baby kahit mag-ano tayo, habang buntis ka, hindi ba? Tanong nito habang hinahalikan siya sa leeg. Okay lang daw. Bulong niya nang gumapang na sa ilalim suot niyang blouse ang mga kamay ng binata. Yun na nga ang una mong tinanong eh. Siyempre, sagot ng binata. Hindi na nakauwi ng Pasig si Travis ng gabing iyon. Kinabukasan, tinawagan ni Travis sa mga magulang at sinabi magandang balita. Hindi alam ni Allison ang gagawin na sa sobrang kaba sa kung ano magiging reaksyon ng pamilya ng nobyo. Nang ibigay nito sa kanyang telepono, umiling lamang siya na hindi magawang makapagsalita. Si Mommy, gusto kanya makausap. Nanunuyo nitong sabi. Kinuha ni Allison ang cellphone mula rito at nanginig ang boses na magsalita. Hello? Iha! Excited ang tinig ng ina ni Travis. Bibigyan niyo na daw kami ni Travis ng apo? Pag sinabi ko kay Tito Noel mo yan, magdedeklara yun ng holiday sa opisina. Masayang-masayang matandang Mrs. Laksamana. Kailangan umuwi kayo dito sa Cavite sa weekend. Kailangan nandito kayo ni Travis. Ipaghahanda ko kayo ng masarap na pagkain. Ano bang paborito mong ulam? Kumakain ka ba ng kare-kare? Opo. Yun na lang ang naisagot ni Allison. Sige, yun ang iluluto ko para sa'yo. Sige, Iya, I can't wait to see you. Pakausap nga sa pamanay ko ulit para masigurong mapupunta kayo dito sa weekend. You've made me so happy. Ibinalik ni Allison ang telepono kay Travis na malaki pa rin ang ngiti. Mom? Anito sa telepono. Sa weekend? Sure, yes, Mommy. Dadalhin ko dyan si Allison. Opo. I promise. I love you too. Nang matapos ang tawag, ibinabanit ang cellphone at kinisiyan siya. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga at napakagitlabi ito. Tumawa si Travis at mahigpit siyang niyakap. Don't worry, my family loves you. Iba na ngayon. Sabi nito habang nakasubsob sa dibdib ni Travis ang mukha. Gusto nila ako kasi magaling akong sekretarya. Paano ngayong buntis ako? Masuyong hinalikan nitong buhok niya. Mas mamahalin ka nila ngayon, trust me. Tumango na lamang siya at parang batang yumakap sa bewang ng nobyo sa Cavite. Nakatira ang mga magulang ni Travis. Dumalo sa ina na roon na nanatili. Mas gusto nito at lingguan ko umuwi magkapatid. Kabado si Allison ang bumaba mula sa expedition ni Travis. Hawak-hawak niya isang kahong chocolate na siyang kontribusyon nila ni Travis sa tanghalian. Nakatingin lamang sila sa mansyon. Sa tansya niya kasing laki na ng buong apartment niya ang isa sa mga silid doon. Hinawakan ni Travis ang siko niya. Ready? Humugot ng malalim na hininga si Allison bago ninervyos ng umiti sa lalaki. Now or never? Tugod niya. Inabot ni Travis ang kahon ng cake sa kasiyamaso yung giniya, papalapit sa pinto na kusa nagbukas. Bumungad ang masayang ngiti ni Mrs. Laksamana. Travis, iho, Allison. Tawag nito habang lumalapit para yakapin ang pangalan nitong anak. Matapos halikan sa pisngi si Travis, si Allison naman ang nilapitan nito. Hinalikan sa pisngi at niyakap na mahigpit. Masaya ang ngiti nito ng pagmasal ng dalaga. Kamusta ang pakiramdam mo? Naglilihi ka na ba?
Wala pa naman po ako nararamdaman na kakaiba. Medyo nahihiya pang sabi ni Allison. Medyo nahihilo lang po sa umaga. Naku, sana katulad kita nung nagbubuntis ako dyan kay Travis. Wala akong kahirap-hirap nun. Paano? Hinakbangan mo ako nung ako naglihi. Mapagbirong singit ni Noel Laksamana mula sa likuran ng asawa. Good morning, sir. Bati niya. Ay, sus! Napatawa ng matandang lalaki. Wala tayo sa opisina. Isa pa magiging mommy ka ng apo ko. Sir pa rin ang tawag mo sa akin? Niyakap din siya nito bago siya hinila papasok ng bahay. Kahit dad na lang itawag mo sa akin, pwede rin ang daddy pogi. Biro nito habang nakakbay sa kanya. Sa pagkainan, masaya nagsalusalo mga Laksamana at si Allison. Kawawa ka naman, Kuya Noah. Biro ng bunsong siniko habang nilalagyan ng ulam ang pinggan ng asawang si Rebecca. Ikaw lang ang walang partner. Natawa na katatandang lalaki marahan. Namang sinubuan ng pamangkin na si Josh. Anong walang partner? Itong partner ko. Sabay turo sa bata. Ngumiti naman si Josh habang hinihilang kamay nang tiyuhin para mapabilis ang pagsubo nito. Tumawa si Travis habang pinagsasali ng Diyos si Allison. Bakit kasi hindi ka pa mag-girlfriend, Noah? Mas type ko mga boys. Sagot nito. Malakas pang nagtawanan ang mga nasa mesa. Huwag kang ganyan, Noah, at baka maniwala si Allison. Tumatawang sabay pa nito. Hindi. Alam naman ni Allison na lalaki talaga ako. Diba, Allison? Kumendat pa ito sa kanya. Oo naman. Pagkampi niya sa kapatid ng nobyo. Kamusta naman pala ang pagbubuntis mo? Tanong ni Rebecca na siyang nasa haluwalang ni Allison. Nahihirapan ka ba? Hindi naman. Konting hilo lang. Medyo antukin. Masaya sila nagkwentuhan sa mesa hanggang sa nakatulog na si Josh sa kanduan ng Tito Noah nito at nagsimula na rin magkikap si Allison. Yun pa lang sigurong napansin niyang senyales ng pagbubuntis. Kadalasang inaantok siya pagdating ng hapon. Marahang kinarga ng Nikong anak sa kanila ito sa silid. Hinatid naman siya ni Travis sa kwarto nito. Kulay blue ang pinakaangat na kulay sa silid ni Travis. Malaki ang kamang antigo at dark ang mga pintuan ng mga cabinet. Hindi mapagkakailang lalaki ang may-ari ng kwarto. May mga bookshelf sa pader na puno ng mga libro. Mula sa mystery novels hanggang sa art books ay meron ito. Sa bandang gilid may study table na puno ng mga picture frames ng pamilya at mga kaibigan ni Travis. Lumapit siya roon at dinampot ang isa sa mga frames. Larawan yung tatlong chinito mga batang lalaki na magkakaakbay habang nasa beach. Halos hindi nagbago mukha ni Travis. Bata pa lang to, gwapo na. Nilingon niyang lalaki at nakitang inaayos ito sa aparador ang mga dala niyang damit. Nakangitito na tila ba natutuwa na makita ang mga damit na naman katabi. Nagangat ng ulo si Travis at nginitian siya. Bago inabot ang kamay niya sa kanya giniya sa kama. Na makaiga si Allison, kinumutan siya nito sa hinalikan sa noo. Sweet dreams, baby. Masuyong tulad ng binata bago siya iniwan. Isinarapan nito ang mga kortina para hindi siya maistorbo ng araw. Nilakasan din ito ng bahagyang aircon. Pumikit si Allison. Niyakap ang isa sa mga unang nasa kama ni Travis. Natatawa siya sa kanyang sarili. Para saan pa tinerbyo siya? Parang nalimutan niya kung gaano kabait ang mga Laksamana. Napatunayan niya iyon nung araw na iyon. Sisingot-singot niya ang unan. Amoy malinis yun pero hindi may pagkakaila na unan yun ni Travis. Nakatulog siyang yakap iyon. Hapon na magising si Allison at nang magising siya, hindi na siya mag-isa sa kama. Natutulog sa tabi niya si Travis at nakayakap ang isa nitong braso sa bewang niya. Marahan siyang gumalaw para hindi maistorbo. Pinigilan niya ang pagkakakilig ng mapaharap dito. Sobrang gwapo talaga ng Travis niya. Hinalikan niya ito sa ilong sa kamarahang tumayo mula sa kama. Nangako kasi siya kanina sa mami nito. Natutulong siya sa pagluluto ng hapunan. Nakakaya naman kung hindi siya tutupad. Medyo maaga pa para magluto ng dinner. Pero nauuwaw rin siya at ayaw niyang abalain pa si Travis dahil mukhang masarap ang tulog nito. Nagtungo muna siya sa banyo at nag-ayos ang sarili bago lumabas ng sila ni Travis. Sa kusina niya nabungaran sila Tita Helen at Rebecca. Naghihiwa ng chocolate cake ang huli. May hinahalong napakabangong sauce ang ina ng nobyo ng stove. Hello! Bati ni Beckang malaki ang ngiti. Tamang-tamang dating mo. Halika, kumain tayo ng cake. Tinugon ni Allison ang ngiti ng babae. Sige, thank you. Nauuhaw lang naman ako at saka tutulong ako magluto ng dinner. Spaghetti tayo mamaya, sabi ni Tita Helen. Ah, para kay Josh. Sabi niya sabay upo sa tabi ng Becca. Sa mesa. Ay nako, hindi. Para kay Nico. Nagtawanan tatlong babae. Kaya ko na to. Hahaluin na lang tapos aantayin ng cake nang hindi magutom si baby. Becca, kumain na kikuha man siya ng gatas. Bawal dyan ng kape. Eto na po, mommy. Ayun nga't pinagsasala na siya ni Rebecca ng gatas sa isang mataas na baso.
Ayaw din akong painumin ng kape ni mommy nung buntis ako kay Josh, kaya alam ko na ang hihingin niya. Huwag ka rin iinom ng soft drinks. Itinaktak ng ginang pinaghahalong sandok sa may gilid ng saucepan, tsaka pinatong sa isang pinggan sa counter. Dapat healthy living ka ngayon. Naninigarilyo ka ba? Naku, hindi po. Sagot ni Allison habang tinatanggap ang inabot sa kanyang cake ng asawa ni Nico. Mas mainam. Huwag kang lalapit sa mga naninigarilyo. Mas masama yun habang buntis ka. Naupo sa tabi niyang mommy ni Travis. Nag-usap sila tungkol sa mga vitamins na kakailanganin niyang inumin at kung ano-ano pa. Natuwa ito nang malaman na si Shelly ang pamangkin nito na ubigay niya. Nagbigay din ako suggestion ng dalawang babae tungkol sa mga gamit ng bata. Nagkwentuhan din sila tungkol sa paglilihi at panganganak na siyang kinaputla ni Allison. Maya-maya pa'y nagtatawanan na ulit sila. Totoo yun. Ayaw mong maniwala? Pilit ni Helen Laksamana. Hinakbangan ako ng daddy ni Chavez sa lahat ng pagbubuntis ko kaya minsan hindi ako naglihi. Siya naghahanap ng kung ano-ano. Nasa tabi muli ito ng kalan at tinahango ng spaghetti noodles. Magkatulong namang gumagawa ng salad sina Allison at Rebecca. Ginawa ko rin kay Nico yun. Sang-ayon ni Becca. Isang buwan din siya naghahanap ng kesong puti sa pandesal. Hindi pa naman ako naghahanap ng kung ano na makakain pero sige, susubukan ko. Susubukan ng alin? Tanong ni Travis sa eksaktong papasok sa kusina noon. Natahimik ang tatlong babae pero nagningning pa rin ang mga mata sa kakatawa. Inalok ni Allison ang bagong dating na chocolate cake. Sinubukan ko ang spaghetti ni mommy. Sabi kasi niya made from scratch yun, hindi instant yung sauce. Nginitian niya ng pili at mapanokso ang binata. Matapos makakain at mag-dessert, nagsitungo ng pamilya sa kanilang mga silid. Inaayos ni Allison ang higaan na lumabas si Chavez mula sa banyo, nabasa pang katawan dahil sa shower. Nakatapi lamang ito ng tuwalya, habang tinutuyo ang makapal na buhok. Nakalantad sa kanyang matipuno nitong dibdib, at di man napakagitlabi siya. Hindi niya alam kung dala ba yun ang pagbubuntis niya, tila ba lagi niyang gustong talunin. Hubaran, at igiya sa kamang nobyo. Nang matapos magtuyo ng buhok sa Chavez, nalingon sa nito. Okay lang ba sa'yo yung aircon o naiinitan ka? Dahil sa alam niyang namumulang mukha niya, umiling lamang siya at mabilis na nahiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. Kahit ano mangyari, hindi siyang maunang mag-aya rito. Ipinikit niya mga mata habang hawak-hawak ng kumot na ubod ng hipit. Nararamdaman niyang nandito sa salid sa Chavez habang naghahanda sa pagtulog. Lumundo ang kama sa likuran niya at namatay ang ilaw. Maya-maya pa'y ramdam na niya na nayayaya siya nito at iyakap sa bewang. Saka siya hinila para mapasandal sa dibdib nito. Naramdaman niyang pajama nito sa likod ng kanyang hita pero nalaman din niyang wala itong suot na pang itaas. Lalo siyang pinamulahan ng mukha. Mula na magsama sila sa Bangkok, malimit silang magtabi na nobyo pero ni minsan hindi niya kinaya na siya ang bumaling at yumakap dito para mangakit. Kahit pa gusto niya, pinangungunahan sa lagi ng hiya. Hinalikan siya ni Travis sa buhok at bumulong. Good night. Bago hinagod ng kanyang tiyan at tila ba pinapatulog silang dalawa ng baby niya. Mamaya pa bumagal ng pagkaplos ito hanggang sa tumigil at alam niyang nakatulog na ito. Marahan siyang bumaligwas para harapin ito. Madilim ang silid pero naaninig niya ang gwapong mukha ng nobyo. Napakabait ito sa kanya at sigurado siyang magiging napakabait din itong ama sa kanilang magiging anak. Iniisip niya ang kanilang magiging kinabukasan. Hindi ba't magiging masaya kung asawa niya ito at meron silang dalawang makulit at gwapo mga sukling na kamukha nito na sasalubong dito pag uwi galing opisina. Makikipaglaro ito sa mga bata habang magsisilbi siya ng hapunan. Pagkatapos babasahan nito ang kanilang mga anak ng fairy tale bago matulog. At kapag tulog ng mga bata, sa kanya naman ito ibubuhos ang atensyon at makakabuo pa sila ng pangatlo. Napabuntong hininga si Allison. Siyempre, pangarap lang yun. Wala ang kasal sa usapan nila Chavez. At kung pag-usapan man nila yon, hindi rin siya papayag. Kung mag-alok man ng kasal ang binata, yun ay dahil lamang buntis siya at hindi dahil sa mahal siya nito. Nagsumiksik siya sa dibdib ng binata hanggang sa yakapin siya nito na mahigpit at muling aplosin sa buhok para makatulog. Pero hindi iyon ang gusto niya. Niyakap nito ng marahan sa bewang bago din ang piyang labi niya sa dibdib nito. Umungol sa Chavez na mahina. Bahala ng hiya, naisip ni Allison. Mahal niyang lalaki at siyang ina na maging anak nito. Umakyat sa leg ni Chavez ang halik niya. Sa baba, sa pisngi, sa labi. Hindi naman natagalan, tinagon itong mga halik. At nang pagmasdan niya ito sa mga mata, nakita niya roon ang lahat-lahat ng gusto niya. Muli siyang hinalikan ni Chavez sa mga labi bago siya nito dinaganan. Yumakap siya rito at sinaluhan sa ligahan. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng kwentong My Boss Got Me Pregnant. Sana ipatuloy niyo sa baybayan ng susunod pang upload. Maraming salamat!
Kinabukasan, maaga sila nag-almusal at sabay-sabay na nagsimba. Dediretso na sila ng uwi kaya dala na ni Travis ang kanyang sasakyan. Matapos magsimba at kumain ng lunch, nagpaalam sila sa mga magulang ng binata. Humalik si Allison sa pisngi ng ina ni Travis. Oo nga pala, iha. Sabi nito habang hawak ang kanyang mga kamay. Kailan nga pala ang kasal ninyo? Nagulat siya at pinamula na naman ang mukha si Travis. Ang sumagot. Pagpaplanuhan pa lang namin, mommy. Don't worry, pag may date na ikaw na makakaalam para ikaw mag-organize. Tuwang-tuwa ang mga kaanak na lalaki sa narinig at muli siyang niyakap. Pero parang walang narinig si Allison, maliban sa sinabi ni Travis. Kasal? Wala iyon sa usapan nila. Tahimik lamang si Allison kahit na makapagpaalam sila sa lahat at nasa biyahe na paluwas ng Maynila. Tila nahalata naman iyon ni Travis. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Is everything alright? He asked. Nagkibit balikat siya. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Travis. Napadaan sila sa drive-thru at nagpabili ng chocolate shake, pero yun lang ang sinabi niya rito mula Cavite hanggang Pasig. Hindi naman na siya nito muli pang tinanong. Binitbit ito ang mga bag nila hanggang sa silid nila at sinabing magpahinga muna siya. Halata niyang gusto nitong magtanong, pero pinipigilan lamang ang sarili. Nanatili sa silid si Allison at nanood naman ng TV sa sala si Travis. Nang umakyat ito ng bandang alas 6 para yain siyang maghapunan, sinabi niyang hindi siya nagugutom. We need to talk. Bigla nitong sabi. Binitawan niya ang aklat na binabasa sa tiningnan ng nobyo. About what? Lumapit si Travis sa kanya at naupo sa tabi niya sa kama. Bakit ka tahimik? Bakit ayaw mong kumain? Bakit di mo ako pinapansin? Kanina pa, sa Cavite pa. Tapos ngayon, may halong pagtataka at pagtatampo ang himig nito. Inisip muna niya kung magsisinungaling siya. Ayaw naman niyang mag-alala ito pero hindi malis sa isip niya ang sinabi nito sa mami nito kanina bago sila umalis sa Cavite. Kanina sa simbahan. Simula niya. Sinabi mo kay mommy na pinaplano pa lang natin kung kailan ang kasal. Yes? Bakit mo naman yun sinabi sa kanya? Napakunot ang noo ni Travis. Bakit hindi? Hindi naman natin napag-usapan ni minsan ang kasala. Hinaplos si Travis ang buhok ni Allison. Well, given naman na yun, magkaka-baby tayo so dapat ikasal tayo. Tumayo si Allison at tumayo sa lalaki. That's not a reason for getting married. Tumigil siya sa tapat ng bintana at sumilip sa labas. Maliwanag ang buwan at nakikita niya ang liwanag ng gusali sa kalayuan. Sinundan siya ni Travis. Yes, it is. We're having a baby. Isa pa, we're good together. Doon siya nagalit. Tingala niyang binata at naniningkit ang mga mata. We're good together? Ulit niya. We're good together. Kaya mo ako pakakasalan dahil nabuntis mo ako at magaling tayo sa kama? Ali, simula ng binata. Neither of those are good or those are the right reasons for marrying. Architect Laksamana. Isa pa hindi natin pinag-usapan ng kasal. Napagkasunduan natin na bubuntisin mo lang ako. I'm an independent woman, sir. Hindi kita kailangan para buhayin ng anak ko. At lalong hindi kita kailangan sa kama ko. Lumalim ang kunot sa noo ni Travis. I don't understand. You don't? Okay lang yan, Mr. Laksamana. Ang dapat mo lang namang intindihan ngayon ay ayaw kitang makita or makausap. So you may leave me alone. Tilalikuran pa niya ito. Matagal na walang imik si Travis hanggang sa marinig niyang marang pagkakbang nito papunta sa pintuan. Bumukas ang dahan niyon pero, what? For you is the right reason to get married, Allison? Narinig niyang mahinang tanong nito. Hindi niya ito nilingon. I don't need to tell you what that is. Hindi nagsara. Nagsara ng marahan ng pinto. Napaupo si Allison sa silang nasa tabi ng bintana at tumulong kanyang luha. Love you, idiot. Yun lang ang gusto kong dahilan para pakasalan ako. Hindi makuhang matulog ni Travis sa guest room. Napakalungkot doon. Hindi siya sanay na hindi katabi si Allison. Hindi ito mababa para maghapunan kaya pinakita niya ito sa maid ng pagkain. Hindi nito ginalaw iyon kaya pinakita niya na lamang ito ng isang batong gatas. Ininom naman daw iyon ni Allison kaya hindi na siya masyado nag-alala rito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagalit ito sa kanya. Oo nga't hindi nila pinag-usapan ng kasal. Pero hindi ba dapat matuwa ito at nag-iisip siyang pakasalan nito? Sino bang babae ang ayaw magpakasal? Lalo na sa lalaki na kabuntis dito. Mali ba siya ron? Bumaling si Travis. Inayos ang unan sa ilalim ng kanyang ulo. Outside the Colombo siyang at kapag nalaman yun ng mga kapatid, siguradong pagtatawanan siya nila. Ano kayang problema ni Allison? Dahil ba naglilihi na ito o dahil sa kasal? Gusto niyang lumaki ang anak nilang buong pamilya. Gusto niyang si Allison ang una makikita niya sa umaga at huling makikita niya sa gabi. Kung iisipin niya ng mabuti, may pagtingin siya sa babae. Mabait ito at magiliw. Independent, kayang alagaan ang sarili. Masaya siya kapag kasama ito at wala siyang gustong gawin kung hindi ang paligayahin ito araw-araw. Hindi kaya mahal na niya si Allison? Gulat pa rin sa direksyon tinungo ng pag-iisip niya si Travis nang may marinig na may hinang yabag ng paa. Bumangon siya at naupo. Hinila niyang comforter na nalalaglag sa sahig.
Sa liwanag ng buwan, nakita niyang nakatayo sa tapat ng pintuan si Allison maya-maya. Suot nito ang pajama top na sinuot niya kagabi lamang at may dalang unan. Napakaganda nito kahit gulo-gulong buhok at namamaga mga mata. Marahan itong lumapit sa kanya. Travis, bulong nito habang nauupo sa tabi niya. I'm sorry, inaway kita kanina. Mahina at tila nahihiya ang tinig nito. Naguguluhan kasi ako sa akin, sa iyo, sa baby natin. Hindi ko alam kung anong gusto ko ngayon. Ginagap ni Travis ang kamay nito at inakbayan hanggang sa nakasandal ng ulo nito sa balikat niya. I'm sorry din kung ano man yung kasalanan ko kanina. I'm sure nagulat kita dahil sa sinabi ko kay mommy. Hindi na mauulit. Hindi na ako magsasalita ng hindi nagpapaalam sa iyo. Tumawa ng mahina si Allison bago bumuntong hininga. Siguro kailangan ko lang ng space. Naninibago yata kasi ako kasi biglang nandyan ka na. Hindi ako sanay na may ibang tao. Napakagatlabi si Travis. Space? Ulit niya na may pangamba. Ibig bang sabihin gustong bumalik sa apartment mo? Hindi naman, sagot ni Allison. Pero siguro kailangan ko lang mag-adjust sa sitwasyon nating dalawa. I mean, from a no boyfriend since birth, kailangan ko rin siguro masanay sa intimacies natin. Na-overwhelm siguro ako. Napabuntong hininga sa Travis. So, ayaw mo nang tumawa muli si Allison? Hindi naman sa ayaw ko. Nabuhayan siya ng loob. Pero kailangan ko lang ng time para mag-adjust. So, hindi tayo puno ng disappointment ang tono niya. Kinurot ni Allison ang ilong ni Travis bago ito matamang pinagbastan. Inangat niyang kamay at tinaplos ang pisngi ng binata. Pwede pa rin, kaso sana wag muna. I need to sort out my feelings first. I'm sorry. You're special to me. Ikaw ang dad ng baby ko. Yun lang kasi, I need to know who I am bago pa maging extension mo. Matagal siyang tinitigan ni Travis bago ito pumikit. Tumango at tinalikan siya ng marahan sa mga labi. Okay, sabi nito. I will give you space, pero hindi ka aalis dito sa bahay. Pipigilan ko ang sarili ko and I won't sleep with you pero I'll watch over you and our baby. Deal ba yon? Tumango si Allison at kumiti. Deal! Bumuntong hininga si Travis. The things I'll do for you, sabi niya. Halika na, dun ka sa kwarto. I'd move my stuff here. Travis, pigil ni Allison. You don't have to. I didn't say we would not be having a share bed forever. Malay mo bukas, bigla na lang kitang akitin. Ngumiti ito ng pilya. Kung kaya mong pigilin ang sarili mo, okay lang na tabi tayong matulog. Kaya ba niya yon? Ngumiti si Travis. Basta ba kayakap niya si Allison, kakayanin niya, kahit ano pa. Hindi malaman ni Travis kung bakit pero mayat maya, nagharap siya ng peanut butter and condensed milk sandwich. Pangatlo na niyang nilalantakan ngayon at sinawang kinikilabutan sa tamis ng kinakain niya. Okay ka lang? Kuya? Aba ka ba mamaya, maging insulin dependent ka na dyan sa kinakain mo. Komento nito habang hinahalong isang tasa ng kape. Sa pantry ng opisina sila nakaupong mag-ama habang nag-aalmusal. Meron silang site inspection kaya maagang 4 na laksama sa opisina kahit pa Sabado. Ako yata naglilihi, ani Travis. Tinaas niya ang salamin sa mata na bumaba sa ilong niya bago maling kumagat sa sandwich at tumutulo sa dami ng condensed milk. Hala ka, bulala si Nico. Hinakbangan ka ni Allison no? Not that I know of, sagot niya habang sinisipip ang gatas mula sa dulo ng daliri. Ganyan yata talagang lahi natin, sabad ng kanilang ama. Ako din ang naglihi sa inyong tatlo. Si Nikong nakakaawa, pati morning sickness siyang kumuha. Tukso ni Noah. Antayin mo lang kuya pag ikaw ang nag-asawa, sagot ng bunsong kapatid dito. Speaking of which, bumaling si Noel kay Travis. Napag-usapan na ba ni Allison ang kasal? Marahan siyang umuya at lumunok bago sinagot ang ama. Ayaw pang pag-usapan ni Ali ang kasal, Dad. Hindi nga lang niya binalita na isang buwan na siyang hindi makatabi ang dalaga dahil sa hiningin nitong space. Ayaw? Bakit daw? Concern na tanong ng kanyang ama. Hindi ko alam. Huli kasi na pag-usapan namin yun, ayaw niya naman kasi. Kaya naman daw niya alagaan yung baby namin na mag-isa. Paliwanag niya. Hindi naman sa hindi siya naniniwala na kaya iyon ni Ali. Yun nga lang di niya maalis ang paghihinanakit na kaya nitong mabuhay kahit wala siya. Ganon siya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, napapatunayan niyang hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Hindi naman yon ang point na magpapakasal ninyo. Tura ni Nico na tila naguguluhan. Ayaw ba niyang may daddy ang baby niyo? Dagdag ni Noah. Hindi rin yun ang point ko. Binata ka pa kasi Kuya Noah. Paliwanag ni Nico na tila ba itong mas matanda. Bumaling itong muli sa kanya. Kung gusto mo siyang pakasalan, Kuya, sabihin mo sa kanya kung bakit. Ano bang reason mo? Sumalsyap kayo na nagtataka sa inaasal ng bunso. Dahil nga magkakababy na kami. Napailing si Nico. Disappointed sa sagot niya. Tumawa ang kanilang ama pero bigla rin itong natahimik. Ano ba bang dahilan para pakasalan ko siya? Kung hindi mo pa alam yan, hindi ka pa talaga ready magpakasal.
Halata ang disgusto ni Nico sa tono. Totoo naman magkakababy na kami. Gusto ko kasama ko siya palagi para maalagaan ko siya. Sila, mali ba yun? Nakangiti na rin si Noah. Sa wakas, naintindihan nito ang gustong ipalabas ng bunsong kapatid. Hindi sa mali yun, kuya, pero kulang. Muling kumunot ang noon niya hanggang sa tapikin siya sa braso ng ama. Huwag kang mag-alala, anak. Liliwanag din ang buhay. Pagbibiro nito. Biglang nagring ang cellphone ni Travis at umiling na niya. Dinukot niya yun mula sa bulsa. Nagbiblink ang pangalan ni Allison sa screen at masaya niya itong sinagot. Good morning, baby. Napatayo na lang siyang biglat na bitawan ng kinakain sandwich dahil sa narinig. Ano? Sige, pupunta na ako. Ano problema? Tanong ng kanyang ama. Tumayo na rin ang dalawa niyang kapatid. Dinugo daw si Allison. Papunta sila sa medical city ngayon. Nagtatakbo papunta sa nurse's station si Travis. Kasunod ng 3 pang laksamana. Nakita niyang nakaupo sa labas ng ER ang kanilang katulong na si Simang. Piniliwanag nitong naligaw raw si Allison nang bigla na lang itong sumigaw. Dinatan nito ng kasambahay na nakaupo sa baldosa at dinudugo nga. Nakaupo ng ama at ng mga kapatid niya pero si Travis hindi mapakalit pabalik-balik na naglakad. Tinawagan ni Noel ang asawa sa Cavite. Gayon din sa Rebecca. Dumating din sa Shelly na siyang doktor ni Bethany. Nangako itong titingnan ng babae at lalabas para balitaan ng pamilya. Nakalipas ang 1 oras, lumabas na ang doktor. Kinamayan si Shelly at ang kasama nito bago hinarap ang mga laksamana. She's okay. Yun ang unang sabi ng doktor at tila nakahinga si Travis. Nangihina ang tuhod niya pero pati din niyang manatatiling nakatayo. And the baby? The baby's fine although mahina ang kapit niya. She needs complete bed rest from now on hanggang sa makapanganak siya. Tango lang ng tango si Travis kahit hindi masyado naintindihan ang mga sinasabi ng pinsan doktor. Marahan siyang itinulak ni Rebecca. Sinabihang samahan ng nobya sa loob ng silid at ito nang bahala makipag-usap sa doktor at mag-ayos ng mga kakailanganin. Sinunod niya ang gusto nito. Nakahiga siya sa kama ni Allison. Naka-green hospital gown at kinakausap ang isang nurse. Lumapit siya at kahit groggy pa, nakilala siya kagad ng dalaga na nagsimulang umiyak. Inangat ito ang mga braso at lumapit siya para yakapin ito. It's going to be okay, baby. Bulong niya habang nakahalikan ng buhok ng babae. You will be fine. Dahil kailangan magpahinga sa Cavite na pinauwi ni Travis si Allison pagkalabas ito ng ospital. Mas nakabubuti para ditong lugar at baka kasama pang ina. Araw-araw lang umuwi siya roon at palagi rin may pasalubong siya rito. Pagkain, vitamins, bagong libro, mga DVD at gamit na pwede nitong gamitin para aliwin ang sarili na hindi umaalis ng kama. Kahit naman mamatay na sa boredom, naging matigas ang ulo ni Allison. Kung minsan naiinip siya, iisipin lang niya ang dugo na nakita niya sa sahig ng banyo nung araw na rin siya sa ospital at babalik siyang mali sa pagkakahiga. Ayaw niyang maulit yun na tuluyan niyang maiwala ang baby nila ni Travis. Minsan naman hinayaan sa bumaba ni Mommy Helen para maupo sa hardin o tumutulong sa pagluluto basta ba na makaupo lang siya. Binilhan siya ng laptop ni Travis na siyang ginagamit niyang pang-aliw sa sarili. Nag-i-internet sa maghapon. Magdamag nakachat ang nobyo habang nasa trabaho ito. Nakapanood na rin siya ng isang katutak na DVDs at nakabasa na napakaraming libro. Inaaliw rin niya ang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa anak. Nakasilip siya sa bintana isang gabi habang kinakausap ang malaking niyang tiyan. Ano sa tingin mo magandang pangalan, anak? Gusto ko kasi kung baby boy ka, Travis Kiefer din ang pangalan mo, pero hindi Junior. Sa tingin mo papayag ang daddy mo? Hinaplos niya ang sinapupunan. Pag baby girl ka naman, Tamara Kiran. Maganda naman, diba baby? Tumingin siya sa ibaba at gumiti. Siguro sobrang ganda mo. I can't wait to hold you in my arms. Neither can I. Sabad ni Travis mula sa pintuan. Nilingon sa ng buntis at napangiti siya ng ubod ng tamis. Araw-araw mas lalong gumaganda si Allison. Araw-araw mas lalo niya itong minamahal. Hindi lang niya masabi rito. Tuwing sasabihin niya, pinangungunahan siya ng takot na baka i-reject siya nito, na baka iwan siya nito. Kung araw-araw pupusan ang pagpapakita ni Travis ng pag-ibig dito, hindi man niya masabi, pinapakita na lamang niya. Inabot ni Allison ang kamay kay Travis. Lumapit naman to para halikan siya ng marahan. Inilabas ito ang isang pompo ng puting rosas mula sa likuran at binigay sa dalaga. Hi baby. Bati niyang nakangiti. Hi daddy. Sagot ni Allison. Nag-iisip ako ng pangalan. Sinabi niya rito ang pangalang napili. Niyakap siya ni Travis. Di kaya masyado naman ako madamot sa pangalan niyan. Puro sa akin kinuha. Gusto ko kasi pangalan mo. Nakangiting tumunghay siya rito. Tell you what, let's make a deal. Pag lalaki, Kiefer Travis. Pero kapag babae, gusto ko Aliciana. Tumango siya at inangat ang mukha para gawanan ng halik sa Travis sa mga labi. Pareho silang nagulat ng maramdaman ng pagsipa ng bata sa tiyan niya. Natawa sila. Lumahod si Travis at tinikit ang tenga sa tiyan niya. Baby, si daddy to, how are you?
Muling sumipa ang sanggulat ng magtas na mukha si Chavez. Puro ng pagkamangat kaligayahan ng mga mata nito. Hindi napigilan ni Alice ang mapaiyak sa sobrang tuwa at binuhat sa ni Chavez at inihiga sa kama. Magkayakap sila na higa roon magdamag. Galing si Allison sa doktora niya para magpa-ultrasound test. Sinamahan sa ni Mommy Helen dahil meron napaka-importanting meeting si Chavez. Yun ang unang pagkakataon na nagtungo siya sa doktora na hindi ito kasama. Matapos ang test, nalaman nilang lalaki maging baby nila ni Chavez. Niresitahan sang muli ng doktora ng mga vitamins at sinabihang magpahinga at huwag masyado magpakapagod. Bawal din sa kanya sumama ang loob. Wala namang nakikita ang doktora na makakasama sa baby nila na ngayon pa lamang. Tinatawag na nilang Kiefer. Dahil inabot na ng tanghalian, nagpa siya si Helen Laksamana na bumili ng pagkain at dalhin sa opisina para magkakasalo silang kumain buong pamilya. Gusto rin ni Allison na surpresahin ang nobyo. Masaya sila nagtungo sa opisina ng Laksamana Sons. Masakit ang ulo ni Chavez. Napatagal ang meeting na dinalahan niya at nalipasan na siya ng gutom. Hindi siya nakapag-almusal at na-late pa siya dahil sa biglaang traffic sa SLEX. Nagkamali pa ng pag-schedule ang temporary niyang sekretarya sa susunod na meeting. Namimiss na niya si Allison. Wala siyang gusto ngayon kundi ang umuwi sa Cavite at yakapin ang asawa. Yun na ang turing niya kay Allison, his wife. Pagkapanganak nito, pakakasalan talaga niya ito. Wala siyang pakialam kung ayaw man ito o gusto. Kung kailangan kidnapin niyang babae, gagawin niya. Ililis niya ang salamin sa mata at minasahe ang masakit na parte sa pagitan ng mga kilay niya. Nang biglang bumukas ang pinto, lalong uminit ang ulo niya sa magaling niyang sekretarya. Hindi yata marunong kumatok. Pinipigil na niya ang sariling saminghal nang biglang magsalita ang nasa pintuan. "Hello, Travis." It was not his secretary. "Namiss kong Manila, Mommy." Magiliw na sabi ni Allison habang naglalakad sila patungo sa hallway ng building at papunta sa opisina ng Laksamana and Down. "Pero mahal ko na rin ang Cavite. Tahimik sa lugar na yon." Sagot nito. Binati ni Allison ang gwardyang nakita at pinunang pumasok sa opisina ng driver na may dalang mga supot at takeout na pagkain. Dumiretso sa pantry si Mrs. Laksamana. Sana narinig niya ang masayang hiyaw ng isang lalaki sa hula niya isiniko. Siya naman sa silid ni Chavez dumiretso. Wala ang sekretary ng lalaki sa mesa nito at naisip niyang marahil nagla-lunch out ito. Gaya na nakagawian, kumatok muna si Allison bago itulak pabukas ang pinto ng opisina. "Surprise!" Bati niya. Pero siya na sorpresa sa nakita. Nawala ang ngiti niya at waring sinaksak siya ng kutsilyo sa dibdib na makitang may nakapulupot kay Chavez na isang maganda at matangkad na babae. Nakapulupot sa kamay nitong kurbata ng lalaki at sa kandungan nito iyon nakaupo. Nanlaki ang mga mata ni Chavez na makita siya. Parang ang tagal nilang nagtitigan. Binalingan ng haliparot na babae sa Chavez. "Who is she, darling?" Sa narinig, wala sa loob na napatras si Allison. Napatayo si Chavez at halos na ihulog itong babae sa may sahig. Doon naman dumating sina Helen, kasunod sina Nico at Noah. Nakatayo lang si Allison. Nangangilid ang luha at nakawang ang bibig. "Chavez Kiefer Laksamana? Anong ibig sabihin nito?" Sigaw ng ginang. "Allison!" Puro ng pagmamakaawa ang tinig ni Chavez, pero hindi na yon pinansin pa ng dalaga. Tumalikod siya at tumakbo papalayo. Hinabol siya ni Chavez pero sinwerte siya sa elevator. Sumara ng pinto niyon bago pa maabot ni Chavez ang pintuan. Hindi pa rin tumutulo ang luha sa mga mata ni Allison. Kalmado siya naglakad palabas ng gusali. Tinawag siya ng taxi na nakangiting gwardya sa labas at pagiliw pa siya nagpasalamat. Nanlalamig siya, hindi makaiyak. Tila ba nakikita niya lahat ng pinagdaanan nila ni Chavez? Ngayong nasa dati niyang tinitirhan na siya, marahan niyang itinulak pa sa Ripeon. Hindi siya pumayag na iparenta ang apartment para bang alam niyang mangyayari ito at kailangan niya ng takbuhan sa pagkakataong iiwan sa ni Chavez. Para siyang multong nag-ikot-ikot sa sala. Hinawakan niya mga gamit niya, ang mga unan, ang sofa, ang TV. Hindi pa rin siya makaiyak. Nagtungo siya sa dining room at naupo sa isa sa mga silya. Hinihimay pa rin niyang nararamdamang sakit. Nagdurugo ng puso niya. Ano ba yung nakita niya? Si Travis naman ang anak niyang lalaking mahal na mahal niya. Si Travis niya na hindi naman pala talaga sa kanya. May pumatak na tubig sa kamay niya. Nagulat siya, tinignan niya iyon. Luha ba yun? Umiiyak pa siya. Tumungo siya at sumubsob sa mga braso, saka humagulhol. Hindi niya na masabi kung saan nanggagaling ang sakit. Basta't ang sakit-sakit ng dibdib niya, ng likod niya, ng buo niyang katawan. Maya-maya pa, hindi na niya nakayanan ang sakit at napasigaw na siya. Basa na sa dugo ang suot niyang palda. "Shit!" Sigaw ni Travis sabay suntok sa pader sa gate ng bahay niya sa Pasig. Ayon sa maid na sa Simang, hindi umano nagpunta ron si Allison. Wala rin ito sa Cavite, ayon sa mga kasambahay roon.
Nang subukan niyang tawagan ng cellphone nito, naka-off iyon. Nakausap na niya sa telepono si Nico. Umuwi ang bunso nila para alamin kung nagtungo roon si Allison, pero wala ito roon. Wala ring alam si Rebecca sa nangyayari. Naghiwalay ng sasakyan sina Noah at Travis. Pinapunta niya sa dating apartment nitong kapatid habang siya ay tumuloy sa bahay sa Pasig. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kung paano magpapaliwanag kay Allison. Hindi niya inaasahan na darating doon ulit ang ex-girlfriend niya na si Yula. Modelo ito at nagtungo sa Amerika at doon na tumira. Halos 1 taon na niya itong hindi nakakausap. Magpapagawa raw ito ng bahay sa kanila kaya nakipagkita sa kanya. Hindi niya inaasang bigla na lang siya nitong susunggaban at halos salaing nasa kanya ng mesa. Ngayon, nawawalang babaeng pinakamamahal niya at maaring nasa panganib ito dahil sa sensitibo nitong kalagayan. Iniwan niya si Yula sa opisina, kasamang kanyang ina. Sigurado siyang makakarinig ito ng maaanghang na salita mula sa tanyag na matara sa dila ni Mrs. Laksamana. Serves her right, naisip niya. Pihadong siya ng susunod na masasermonan. Gayunpaman, handa siyang magpaliwanag at harapin lahat ng kaparusahan. Huwag lang mapahamak si Allison. Nagring ang cellphone niya at nag-flash daw ng pangalan ni Noah. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Walang ilaw sa bahay ni Allison sa Makati. Para bang walang tao? Bumaba si Noah sa kanyang CRV. Lumapit sa gate at maliit ang apartment. Tao po? Tawag niya sabay katok. Wala siya nakitang gumagalaw sa loob dahil sa kadiliman. Tao po? Ulit niya. Lumabas ang kapitbahay ni Allison na isang balingkinitang babae na may kargang bata. Ano po yun? Inahanap ko po si Allison. Dumaan po ba siya dito? Tanong niya. Nakita ko siya kanina. Sakay ng taxi, hindi ba sumasagot? Lumabas na rin ang babae, tinungo ang gate ni Allison. Allison, si Luisa to. May naghahanap sa... Halatang magkaibigan ng dalawa dahil pamilyar na pagpasok ng babae sa gate ni Allison. Sumunod si Noah. Walang ilaw sa loob ng bahay at tagpuan nilang nakalak ang pinto. Allison? Tawag ni Noah. Sumilip siya sa bintana habang kumakatok si Luisa. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Parang alam niya na may masamang nangyari. Lumapit pa siya sa bintana at may naaninag. Para bang, Allison? Sigaw niya na kinagulat na mag-ina. Nagsimulang umiyak ang bata na kargan ni Luisa. Lalo ito nag-iiyak nang ihampas ni Noah ang katawan sa pinto. Allison! Naglabasan na rin ang mga kapitbahay ng babae upang panoorin ang kaguluhan. Shit! Nasa loob siya! Nasa sahig! Sabi niya. Tinadya kanya ang pintuan. Ma'am, meron ka bang susi sa bahay ni Allison? Tumango si Luisa. Mabilis na umibes patungo sa sariling bahay. Kinakain na si Noah ng takot. Sigurado siyang may nakita siya nakandusay sa sahig. Tinulungan siya ng isang kapitbahay ni Allison. Isang matangkad na teenager na malaki ang kaha. Bago pa man makabalik si Luisa na dala ang susi, nag-iba na nilang dalawang pinto at nakatakbo na si Noah sa loob ng bahay. Sa dining room niya nakita ang dalagang buntis. Wala itong malay at tuguan ng mga binti. Nakakalat ang laman ng bag nito sa sahig na tila ba nahulog o may hinahanap. Napansin ni Noah ang cellphone sa kamay ng babae. Wala iyong baterya. Nahulaan niyang sinubukan itong tumawag sa kanila bago ito nawala ng malay. Namumutla ito at malamig ang balat. Mahinang-mahina rin ang pulso. Dala ng adrenaline, pinangko ito ni Noah at mabilis na dala sa SUV niya. Matapos magpasalamat kay Luisa, pinarangkada na niyang kotse. Napansin niyang may sumusunod na pulis sa kanya, pero hindi niya ito pinansin. Lalo pa niyang balilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan habang patay sindi ang hazard lights niyon. Hinila niya ang cellphone at tumawag sa kapatid. Hello? Kuya, I found her. Nangangatal sa takot ang boses ni Noah. It doesn't look good, kuya. Papunta na ako sa Makati Med. Shit! Mura ni Travis. I'd be to there. Take care of my family. Tinapos ni Noah ang tawag. Halos palipan ng kotse sa mga kalye ng Makati. Kompletong pamilya ni Travis sa ospital. Kasalukuyang nasa ER si Allison. Critical umanong lagay nito. Muntik na itong maubusan ng dugo at ng amniotic fluids. Isinilang na nito ng premature at through cesarean section ng sanggol na dinadala. Nasa pigloso ring kaligayan ang bata sa ngayon. Pinangalan ng Kiefer Noah Hidalgo Laksamana bilang pasasalamat sa uncle nitong siyang sumagip sa mag-ina. Nasa incubator si baby Kiefer. Ang liit-liit nito pero para kay Travis, itong pinakagwapong bata sa balat ng lupa. Kamukhang kamukha niya ito. Singkit din ang mga mata. Matangos ang ilong, pero labi naman ng inang namana. Dinalaw nila ito at ganoon na lamang ang hagulhol ng kanyang mommy na makitang bata. Sabi nito sabay irap kay Travis Laksamana. Kapag may nangyari sa ina ng batang yan, Travis, ikaw ang mananagot sa akin. Kinuha niyang oportunidad na iyon para makapagpaliwanag. Sinabi naman ng ginang na nakausap yun sa Yula at alam na nito ang totoo. Hindi nga nang ito nabanggit na binalaan itong babae na wag na magpapakita pa kahit kailan sa kanilang pamilya kung mahalaga sa babae ang buhay nito. Sa Pasig umuwi ang pamilya ni Travis pero hindi siya sumama sa waiting area siya natulog.
kapag hindi na niya kaya ang antok. Palagi siya nakabang sa nurse's station para mangulit sa mga naroroong payagan sa makapasok sa ICU para makita si Allison. Bandang huli napapayag din siya ng mga ito. Tahimik ang ICU pero sa mga tunog ng monitors na nagbabantay sa tubok ng puso at paghinga ng pasyente. Naupo si Travis sa silya sa tabi ng kama ng nobya. Maputla ito at halos kakunin na ng una ng mukha. Tila ito ang hell sa pagkakatulog. Inangat niyang kamay nito at dinampian ng daliri ang labi ng babae. I love you, bulong niya. Sa unang pagkakataon nasabi niya yun sa isang babae na hindi niya kamag-anak. I love you, come back to me. Hinaplos niya ang kamay nito habang mahinang kinakausap. Hindi nagbagong kalagayan ni Allison kinabukasan, pero nalipat na nila ito sa isang private na silid. Nagdala ng damit at pagkain ng mami ni Travis. Maagang dumalaw si Noah. May dalitong fresh flowers sa isang malaking vase. Dumaan din si Nico at Rebecca na may dalang iba't ibang kuring ng balloons para raw maging masayang atmosphere doon. Isa pa, celebration iyon ng panganak ni Allison. Dumalaw rin ang mga kaopisina, mga kaibigan at maging mga kapitbahay ng dalaga. Nang payagan ng doktor, iniwan ni Travis ang ina para magbantay muna sa nobya. Nagtungo siya sa nursery para makita ang anak. Pinagsuot niya ng gown ng nurse sa giniya sa incubator. Tulog na tulog ang baby niya. Maraming kung ano nung tabo nakakabit sa katawan. Sinabi ng nurse na pwede niya itong hawakan. Lumalabas, maingat na isinuot ni Travis ang mga kamay sa mga butas ng gilid ng incubator. Mainit ang loob niyan. Parahan niyang ipinatong mga daliri sa binti ng anak. Napakalambot na balat ng baby niya, nila ni Allison. Mahal na mahal niya ito. Mahal na mahal niya ang pamilya niya. Hilaplos niya ang binti ng anak sa tinaas ang kamay para hawakan ang pisngi nito. Tila nagulat pang bata tumaas ang braso nito. Tuloy nang napahagulol sa Travis nang hawakan ng sanggol ang isa nitong maliit na kamay ang isa niyang daliri. Unang beses nakatulog si Travis ng gabing iyon. 4 na araw matapos manganak si Allison, rutinary ang mga araw niya sa ospital. Sa umaga, darating ang pamilya niya na may dalang almusal at kung ano pang makakain niya. Napupuno ng balloons, bulaklak at stuffed toys sa silid ni Allison na siya nakakadagdag ng kulay pero hindi ng ligaya. Sa hapon, babalik ang mommy niya para dalan siya ng hapunan at babantayan si Allison habang dadalo naman siya sa anak niya. Umaayos ng lagay ni Baby Kiefer. Malakas na ito at hindi na kailangang nasa incubator pa. Napakagwapong bata ng baby niya. Pinagmalaki sa kanya ng mga nurses doon na itong pinakamabait sa lahat ng baby sa nursery. Noong araw na iyon, pinayagan na rin siya ng nurse na kargahin ng bata. Halos isang rotas yata siya sa silid niyon at kinausap na masinsin ang baby niya. Nakadilat lamang si Baby Kiefer at nakatingin sa ama. Alam niyang hindi pa siya nakikilala nito pero hindi niya maalis ang matamis ng ngiti sa labi. Proud na proud siya sa anak niya. Unang beses nakangiti siya nang bumalik sa silid ni Allison. Pagbukas ng pinto, una niyang narinig ang pag-iyak ng kanyang anak. Nanlalamig niyang tinakbo papasok ng kwarto. Wag po, Diyos ko. Ako na lang pong kunin niyo. Nakita niyang nakaupo ang mami niya sa tabi ng kama ni Allison. Hawak-hawak ang kamay ng babae. Kumikbi ito pero parang balo na kang ngiti. Bumaling si Travis sa nobya. Magputla pa rin si Allison pero nakadilat ito at nakangiti sa kanya. Literal na napalood siya habang nakatitig sa dalaga. Ngumiti itong muli sa kanya. Tumayo na siya tagmamadali nagtungo sa kama para marahang iangat at yakapin. You're awake. Sabi niya habang niyakap din siya nito na mahigpit. I'm sorry. I love you. Wala siyang ibang nasabi kundi ang mga salitang iyon hanggang dumating ang doktor. At kahit noon hindi niya binitawan ang kamay ni Allison. 2 linggo rin sa ospital sina Allison at Baby Kiefer. 2 linggo rin sa sente ng Makati Med sa Chavez. Pero hindi tulad ng dati masigla na siya at hindi na parang minuto lang ay pati siya idadalhin na. Katabi niyang matulog si Allison sa kama kahit bawal iyon sa regulasyon ng ospital. Kahit ano ay gagawin niya para rito. Kung gusto nga nitong matulog siya na nakatayo, gagawin niya yon. Hindi na niya ito sasaktan o bibigyan ng dahilan para sumama ang loob sa kanya. Isang araw nang galing siya sa isang convenience store dahil humiling si Allison ng ice cream. Pumasok siya ng silid at naabot ang araw ng anak niya. Karga-karga ito ni Allison habang kinakausap ng masinsinan. Mahina ang boses ng dalaga kaya hindi narinig ni Chavez. Isinara niya ang pinto at tinungong kama. Ibinaba niya ang biniling ice cream sa mesa bago na po sa tabi ni Allison at pinagmasa ng anak. Have I ever thanked you for my son? Mahina niyang tanong. Not in the last half hour. Nakangiting sagot nito. He stared lovingly at her face. Thank you for my son. You're welcome. Hinaplo sa Chavez ang pisngi ng anak habang bisita sa pag-inom ng gatas mula sa dibdib ng ina. Tahimik lang sila roon, isang pamilya. Nang dumating ang nurse, tinulungan ni Chavez na ayusin ang hospital gown ni Allison. Hinalikan nilang anak bago ito inabot sa nurse. Inihatid ni Travis ang nurse sa pinto at kung hindi lang maiiwan ng asawa, ihahatid rin niya mga ito sa nursery.
Hindi mapigilan ni Travis ang suspetsang maaaring kidnapper ang nurse na yun at tangay na lamang nito bigla ang anak niya. Pinilit niyang alisin ang ideya na yon. Naisip niya medyo nakakaparanoid palang pagiging bagong daddy. Nang makalayo ang nurse, isinara ni Travis ang pinto at bumalik sa silid. Pinagmamasdan lamang siya ni Allison. I think, sabi ni Travis, it's time that we talk. Tumango ito at tinapik ang espasyo sa tabi nito sa kama. Naupo ng binata, bumuntong hininga, saka nagsimulang magpaliwanag. Matagal na kaming wala ni Yula. Matagal na kaming nag-break at hindi nag-usap. Kaya nagulat ako nung dumating siya sa opisina before. May project daw siya para sa kumpanya. Yon ang dahilan kaya siya nagpunta dito nung ilang linggo pa lang tayo nakakabalik galing Thailand. The last time hindi ko in-expect na babalik siya, tatalunin lang ako bigla. Tumingin siya kay Allison. Hinalikan niya ako pero hindi ko siya hinalikan. Kailangan ko lang siyang hawakan kasi kung hindi mahuhulog din ako sa upuan ko. Ngumiti siya na mapagbiro pero hindi yun tunugon ni Allison. Kinuha niya ang kamay ng nobya. I was thinking no araw na yon na gusto ko nang umuwi sa Cavite kasi namimiss ko ng baby ko, si Kiefer saka ang mommy niya. Lumunok si Travis. Ito na, aamin na siya. Ang babaeng mahal ko? Napakagatlabi si Allison pero hindi umimik. Nagpatuloy si Travis. I never told that to anyone else. I think I've fallen in love with you na muntik mo na akong batuhin ng isang paso ng fortune bamboo. O siguro hindi pa but I started then. And I haven't stopped. Inangat niya ang kamay ng dalaga. Hinalikan ang mga daliri nito. I've fallen in love with you. I love you. I will always love you, baby. Hindi maikakailangan sincerity sa tinig ng binata. Nang boses sa mga salita at sa mga mata niya, ang katotohanan ng mahal na mahal niyang babaeng kaharap niya. I want to be with you, pero alam kong it has to be your choice. Gusto ko lang malaman mo how I feel. If you can't trust me again, maintindihan ko. Kahit ano'y gagawin ko basta masaya ka. Kung kailangan mo lang ako, Kiefer, tatanggapin ko basta masaya ka. Kung kailangan mong lumayo ako, lalayo ako. Basta masaya ka. Yun na yata ang pinakamasakit na sabi ni Travis sa sarili sa buong buhay niya. Pero kung ano ikasisiyan ng babaeng mahal niya, yun talagang gagawin niya. Kahit pahabang buhay niyang pagdusahan iyon. Narinig niyang suminghot ang babae. Nag-angat ito ng mukha. Hilam sa luha ang mga mata nito. Pero hindi niya mabasa kung anong desisyon nito. Kailangan ka ng baby mo. Mahinang sabi nito at naramdaman ni Travis ang unang kirot sa puso niya. Mahirap ang lumaki ng walang daddy. Tumango siya pero pinilit lamang niyang hindi maiyak. Pwede tayong mag-schedule ng visitation times. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ni baby Kiefer. Hindi siya lalaking wala ako sa tabi niya. Paano kapag nag-asawa ako? Tanong ni Allison. Papatayin kong hype na lalaking yon, sabi ni Travis sa isip niya. Di okay lang, basta aalagaan ka niya. Lumunok siya na tila ba hirap na hirap. Basta ba mamahalin niya si baby Kiefer. Pero ayoko mawala sa buhay ng anak natin. Kahit may asawa ka ng iba, ako pa rin ang daddy ni baby Kiefer. Tumango itong maliit na higa. Buti na lang pala. At sabi nito, napatingin sa Travis dito. Nagtatanong. Nakangiti na si Allison. Buti na lang pala, ikaw din ang lalaking pakakasalan ko. Napakanga si Travis. Nanlaki ang mga mata. Ang cute mo talaga kapag nanlalaki ang mga mata mo. Umirit ng malakas sa tawa si Allison ng sunggaban sa ni Travis at yakapin na mahigpit na mahigpit. Hoy, Mr. Laksamana, baka nakakalimutan mong mahina pa po ako. Hindi na siya iniyang magsalita pa ni Travis. Niyakap na siya nito matagal at tinalikan. Matamis at mapusok na halik. Maya-maya pa'y nag-angat ng tingin ng lalaki at kinitian siya. I love you. Hinaplosin niya ito sa mukha. I love you. Saka niya ito muling niyakap na mahigpit. Travis? Untag niya maya-maya. Matutunaw yung ice cream. 2 years later. Nakadungaw sa labas ng bintana si Travis habang nakayakap sa lag niya ang 2 taong gulang na anak. Nakatulog na ito sa balikat niya pero hanggang ngayon ayaw pa rin niyang bitawan. Mabait na bata si Kiefer. Makulit tulad ng mga tiyuhin pero mabilis mapagsabihan. Malambing din ito tulad ng ina at matalino. Gwapo gaya ng ama. Gagawin niya makakaya basta lumaking masaya ang anak niya. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula raw ng asawa. Nakabataw ito at para bang bumalik silang dalawa sa pangyayari. Mahigit 2 taon na nakakaraan nang ibigay ng asawa sa unang pagkakataon ng sarili nito sa kanya. Hindi niya alam na naghahanap na pala ang puso noon ng pagmamahal. Sa dinami-rami na naging nobya niya at mga babaeng dumaan sa buhay niya, isang maganda, mabait, at matalinong sekretary lang palang hinahanap ng kanyang inosente pang puso na hindi pa nakakaranas ng tunay na pagmamahal. Hanggang sa lumipad sa mga braso niya isang anghel na may dalang fortune plant. Ngumiti ang kanyang asawa na makitang mahigpit na pagkakapitan nilang mag-ama. Hindi po tatakbo ang baby mo, Architect Laksamana. Biro nito sabay abot sa paslit. Gumising si Kiefer. Gumising sa ina bago dito naman yumakap at muling natulog. Pinagmasdan ni Travis sa mag-ina habang papalayo sa kanya.
Inihiga ni Allison ang anak sa kama. Hinalikan bago kinumutan at tinabi ang stuffed teddy bear at stuffed dog na bigay ng tiyuhin nito. Nakangiti pa rin si Travis nang bumalik ang asawa sa harap niya. Niyakap niya ito at tinalikan sa noo. You're welcome. Bulong pa ni Allison bago pa man siya makapagpasalamat dito para sa anak nila. Mahinang tumawa siya. Second honeymoon nila yon at nasa Bangkok muli silang dalawa. Kasamang anak na rin doon na buo. 2 years ago, pangarap lang ni Travis sa isang asawa at ang isang anak. Isang pangarap na sinuko na nga niya, kaya siya nag-alok ng deal kay Allison. Ngayon, yakap niya ang pinakamabait at pinakaperpektong asawa para sa kanya at natutulog sa kabilang silid ng kanilang anak. I love you. Bulong niya habang bumababa sa lig ng asawa mga halik niya. Kumikislap sa buhok nito ang mga ilaw ng Bangkok at nasa mga mata naman itong kaligayahan at pagmamahal na panghabang buhay. I love you too, sagot nito. But I'm sure you're gonna love me more. Tukso nito habang inaalis sa Travis ang tali ng bathroom nito. Lumantad sa kanyang isang itim na lacy lingerie na regalo ni Rebecca para sa kanilang bakasyon. Nanlaki na naman ang mga mata ni Travis at napahagikik si Allison. I'm flattered, baby, pero hindi yan dahilan kung bakit mas mamahalin mo ko. Nag-angat ang tingin si Travis. Ano yon? Ipinulupot ni Allison ang mga braso sa leg ng asawa. I love you. Bulong nito sabay dampi ng halik sa mga labi niya. And you are going to be a father again. Walang pagsidla ng tuwang nadarama na mag-asawang laksamana sapagkat pinayalod sila ng munting anghel, ang mabubuo ng kanilang masayang pamilya. Hindi lahat ng mag-asawang may happy ending. Minsan nagkakaroon talaga ng problema. Susukat kung gaano katatag ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung mahal ka talaga ng asawa mo, hindi siya gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob mo. Swerte tayo, minsan, kung ang ating mga biyanan ay mababait, maalaga, mapagmahal, hindi matapobre na dapat same level ng standards silang mayayaman. Maraming salamat sa pagsubaybay ng kwentong My Boss Got Me Pregnant. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang mga susunod pang uploads. Maraming salamat!